Nagsimula ang lahat sa isang balitang nakakagulat sa mundo. Biglang narating ng planeta ang pinakadulo nito. Gayunpaman, hindi kasama nito ang sangkatauhan. Dahil nagpakita ang isang clocksmith, tinatawag ang sarili niyang, bakit, inaangkin na kaya niyang ibalik ang mundo. Kaya, mahigit 1,000 taon na ang lumipas, noong taong 2016, sa distrito ng Akihabara, nabubuhay pa rin ang sangkatauhan. Lumipat ang eksena sa isang binata na may asul na buhok na nakatayo sa isang sulok ng lungsod na parang may hinihintay. Totoo nga, ilang sandali pa, nagpakita ang isang helikopter, kasama ang ilang mga robot na sumusugod sa kanya. Walang ipinakitang pag-aalala ang binata, dahil sa likuran niya, isang babae at isang lalaki ang sumugod upang harapin ang mga robot. Ipinaalala lamang sa kanila ng binata na may asul na buhok ang susunod na mga koordinasyon ng mga natitirang helikopter, at inutusan ang babaeng nagngangalang Maria at ang kanyang bodyguard na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang sumunod na segundo, iba't ibang uri ng mga robot ang sumugod at pinalibutan sila. Ang binata na may asul na buhok, si Nayato, ay nanatiling walang pakialam. Nakipag-ugnayan siya sa isang babaeng nagngangalang Ruzo na nagmamasid sa lahat ng bagay mula sa malayo. Nang matanggap ang senadorios, mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata at sinugod ang larangan ng digmaan. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang bawat atake at agad na nalipol silang lahat. Ang mundong kanilang ginagalawan ay ang planetang naibalik ng tinatawag na Y, na binubuo ng napakaraming gears at kilala sa buong pangalan nito, Clockwork Planet. Bumalik ang panahon, 1 buwan na ang nakalilipas sa distrito ng Kyoto sa isang high school kung saan si Nayato ay nag-aaral gaya ng dati, hindi pinapansin ang mga isyong nagaganap sa paligid niya. Pagsapit ng hapon, nagmadali siyang umuwi mula sa paaralan patungo sa kanyang minamahal na silid, isang lugar na puno ng mga orasan ng iba't ibang hugis at disenyo. Masayang nakipag-usap si Nayato sa kanila, nangangarap na maging isang tagapag-ayos ng orasan. Bagamat tila malayo sa madaling makamit ang pangarap na iyon, si Nayato ay bumagsak sa sofa sa pagkabigo, bumubulong sa kanyang sarili na kung sana ay may himala or isang ulan ng banal na talento ang bumubuhos sa kanya. Pagkatapos ay sa wakas ay matutupad ang kanyang pangarap. Laking gulat niya nang sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang kakaibang cube ang bumagsak mula sa langit at bumagsak sa kanyang bahay, na sum-iris sa kanyang buong koleksyon ng orasan. Bago pa man makapagdalamhati si Nayato, natulala na lamang siya sa bagay na bumagsak sa kanyang bahay at mukha itong kabaong. Pagkatapos ng ilang galaw, bumukas ang kahon, at iniluwa ang isang magandang babaeng may puting buhok na nakahiga sa loob, na parang natutulog. Samantala, sa ibang lugar, nakatanggap si Maria ng balita na nawala ang container na naglalaman ng YD-01, isang automaton na itinuturing na pambansang kayamanan ng kanyang pamilya. Labis ang kanyang reaksyon. Galit na galit, agad niyang inutusan ang kanyang bodyguard na si Haltir na magpadala ng mga tao upang hanapin at makuha agad ang nawawalang automaton. Samantala, nakatitig pa rin si Nayato sa taong nasa loob ng kahon, pakiramdam niya ay isa itong pangarap niya na matupad. Naririnig niya ang tunog ng mga gears mula sa loob ng kahon at nakakamangha ito. Gayunpaman, kasabay nito, naramdaman niya na may gear sa loob ng katawan ng babaeng ito na nakabara dahil bumagsak ang kahon at halos nawasak ang buong bahay niya. Nag-isip sandali si Nayato at sa huli ay nagpasya na subukang buksan muna ang katawan ng babae. Napakaganda ng mga gears sa loob niya kaya naman namangha si Nayato. Kaya naman, kahit alam niyang kulang ang kanyang kakayahan sa pagkukumpuni, kinuha niya ang kanyang kahon ng mga kagamitan at nagpasyang subukan ang kanyang swerte. Sa ibang lugar, hinanap ni Maria ang isang lalaking nagngangalang Conrad sa ikatlong palapag ng core tower ng Kyoto. Bago pa man sila makapagsalita, isang pangkat ng militar ang pumutol, na nagsasabing naroon sila upang magbigay ng suporta. Tinawag sila agad ni Maria, at sinabing walang karapatan ang mga baguhan na makialam sa mga gawain ng mga propesyonal. Pagbalik sa kanyang bahay, nagtrabaho ng may matinding pag-iingat si Nayato upang ayusin ang mekanismo ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naabot niya ang isang gear na hugis puso. Nag-isip sandali si Nayato, pagkatapos ay nagpas siyang sundin ang sarili niyang puso at subukang iikot ang isang tornilyo sa gear na hugis pusong ito. Agad na gumalaw ang puso, tumitibok kasabay ng iba pang mga gear. Tuwang-tuwa si Nayato sa nakita. Ngunit sa mismong sandaling iyon,
Ang hamina na sahig sa ilalim niya ay bumagsak, at bumagsak siya sa kailaliman sa ibaba. Sa sandaling sumigaw si Nayato, iminulat ng babaeng may puting buhok ang kanyang mga mata, agad siyang iniligtas mula sa panganib, at dinala siyang pumailan lang sa kalangitan. Nang makarating sila sa isang mas ligtas na lugar, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Ruzo, Unit 1 Nanogram unang seryeng Y. Pinasalamatan ni Ruzo si Nayato sa pag-aayos sa kanya, kahit na inabot siya ng isang buong oras para gawin ito. Bago pa man makapag-react si Nayato, hinimatay siya dahil sa matinding pagod. Nang muli siyang makabawi, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kandanggan ni Ruzo. Nang makitang kumalma na siya, tinanong ni Ruzo si Nayato kung mayroon ba siyang blueprint nito or anumang pangunahing impormasyon tungkol sa kanya. Walang ganoong blueprint si Nayato, ngunit sa pamamagitan lamang ng tunog, nakakakuha siya ng kaalaman at nakakuha ng ilang bagay tungkol sa mga gears sa loob ng katawan nito. Nang marinig ito, natahimik sandali si Ruzo, pagkatapos ay direktang hiniling kay Nayato na maging kanyang master. Gamit ang kanyang robotic intellect, nakilala niya na si Nayato ang kasalukuyang pinakamahuhusay na clocksmith sa buong Clockwork Planet. Natigilan si Nayato at medyo natawa ito. Ngunit nang makitang nagsasalita si Ruzo ng may malamig na obetabo at napansin ang kaunting lungkot sa mukha nito dahil sa pagtanggi, sinubukan niyang pag-isipan ito ng mas mabuti. Sa isang banda, lubos na naunawaan ni Nayato na si Ruzo ay kailangang maging isang lubos na may kakayahan at mahalagang automaton. Sa pinakamababa, kabilang siya sa isang korporasyon. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pa nga siyang maging isang pambansang lihim. Gayunpaman, ang kanyang labis na pananabik ay nag-alis ng lahat ng iyon sa tabi, at tinanggap ni Nayato ang papel ng master ni Ruzo agad-agad. Sinunod ang mga tagubili ni Ruzo, hinayaan niya itong tusukin ang kanyang kamay upang kumuha ng dugo at maitatag ang ugnayan ng master at servant sa pagitan nila. Sa oras na ito, sa loob ng pangunahing tore ng Kyoto, si Maria ay nagtatrabaho pa rin kasama ang mga doktor na nakadestino roon sa mga pagkukumpuni. Nagduda sila nang mapansin nilang wala ang militar. Kaya, nagpadala sila ng isa pang doktor na nagngangalang Kirasawa upang mag-imbestiga sa labas ng lungsod. Dahil sa pagbabalik ni Ruzo para kunin ang kanyang mga gamit, nailigtas ni Nayato ang kaunting gamit niya, at sabay silang naglakad sa kalsada. Maya-maya, iminungkahi ni Ruzo na mag-check-in sila sa isang hotel para magpahinga. Habang si Nayato ay gulat na gulat pa rin, isang grupo ng mga tulisan ang biglang sumulpot mula sa kung saan, itinulak siya palayo at sinubukang hilahin si Ruzo palayo kasama nila. Nang makitang malapit na silang abutin siya, agad siyang hinayla ni Nayato sa likuran niya upang protektahan, kusang loob na tinanggap ang pambubugbog kahit na mahina ito. Sandali ring tumigil si Ruzo, pagkatapos ay ngumiti. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang palda, hinugot ang kanyang nakatagong sandata, at pinaslang ang mga tulisan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa huli, kasunod ng desisyon ni Nayato, umupa sila ng isang maliit na silid para pansamantalang magpahinga. Nang makita ni Ruzo si Nayato na natutulog sa isang sulok, hindi siya natuwa at sinabihan itong matulog na lang sa kanyang kandanggan. Habang komportable na itong natutulog, nagpahayag si Ruzo ng pagdududa sa kanya. Isa lamang siyang automaton, kaya bakit siya tinatrato ni Nayato na parang isang tunay na babae? At bakit niya ito labis na pinahahalagahan? Ngunit nakatulog na si Nayato at hindi makasagot. Nang magdamag, kahit na nasa dalawang magkaibang lokasyon, sabay na nagising sina Maria at Nayato. Hindi tulad ni Nayato, na basta na lang bumalik sa pagtulog, agad na naging alerto si Maria. Lumabas siya ng kanyang silid at sinabihan si Haltir na mabilis na tipunin ang senior team. Totoo nga, napansin ito ng lahat sa core tower ng Kyoto. Sa isang segundo, nagkaroon ng anomalya sa grabidad. Malabo ito, ngunit kung magpapatuloy ito, maaaring gumuho ang buong distrito ng Kyoto. Agad na gustong hanapin at ayusin ni Maria ang pinagmumulan ng aberya. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Kirasawa na may dalang ulat. Nagsasagawa ang militar ng sapilitang paglilinis sa buong distrito. Alam nila na napakakaunti ng oras para ilikas ang mga sibilyan, at pinili nilang iwanan na lang sila. Sa katunayan, kahit ang isang minsanang henyo sa isang milenyo ay hindi makakagawa ng orasan na tatakbo ng 1,000 taon, lalo na't magpakailanman. Lahat ay may hangganan. Ngayon, higit kailanman,
Ang mundo ay nangangailangan ng isang taong may kakayahang magpanatili ng mga kagamitang ito. Isang taong tulad ng Y, mula 1,000 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, nagpasya si Maria na bumaba sa mas mababang palapag upang masuri ang sitwasyon. Prangkang sinabi ng sundalo noong nakaraang araw na ang pangunahing tore ay isang napakahalagang asset sa ilalim ng jurisdiction ng militar. Kaya kung gusto niyang bumaba, kailangan siyang samahan bilang escort. Habang pababa, pinaalalahanan ng sundalo si Maria na mag-ingat sa kanyang mga kamay dahil isa lamang siyang tagapag-ayos. Walang pag-aalinlangan, hinugot ni Maria ang kanyang baril upang balaan siyang mag-ingat sa kanyang mga salita at huwag maliitin ang iba. Sa ilalim ng interogasyon ni Maria, tapat na inamin ng sundalo na sa loob ng 20 oras bandang 3:00 ng umaga kinabukasan, magsisimula na ang purge sa Kyoto. Sa ilalim ng deklarasyon na ang Kyoto ay nagkaroon ng mga hindi mahuhulaan na anomalya, ang militar, na ayaw mawalan ng mukha dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang ayusin ang problema, ay nagpasya na pumaslang ng mahigit 20 milyong tao. Nagdulot ito ng galit ni na Maria at Holtier. Nang malaman na ang anomalya ay matatagpuan sa ika-24 na palapag sa pressure control sector, agad nilang sinimulang ayusin ito. Ngunit sa sandaling nawala ng malay ang sundalo, biglang huminto ang elevator at sabay na naputol ang kuryente. Sa ibang lugar, nagising din si Nayato mula sa ingay. Nang magtanong si Ruzo tungkol sa kalidad ng kanyang kondongan, ipinaliwanag ni Nayato na ang problema ay hindi sa kanya, kundi sa halip ay ang lupa sa ilalim ng core tower ay naging napakaingay nitong mga nakaraang araw. Naunawaan ni Ruzo na ito ay sanhi ng maliliit na depekto sa disenyo ng istruktura ng distrito ng Kyoto. Gamit ang tunog, natukoy ni Nayato ang pinagmumulan ng problema sa humigit kumulang 70,000 meters sa ilalim ng lupa. Nakilala ni Ruzo ang lokasyon bilang humigit kumulang ika-24 na palapag. Total, ang planetang ito at ang planeta mismo ay nilikha ng Y. Kaya, nagbahagi sila ng isang sabay-sabay na pagkakaunawaan. Mabilis silang lumabas ng silid at tumungo sa dining area. Nakikinig kay Ruzo na nag-uusap tungkol sa Guildmaster, natuwa si Nayato sa ideya ng pagsali. Kung makakapasok siya, magagawa niyang baguhin ang mga core tower at makagawa ng napakaraming kamanghamanghang bagay. Napangiti si Ruzo sa kawalang kasalanan ni Nayato. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nayato na nilikha siya mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, na ginagawa siyang 100 beses na mas matanda sa kanya. Sa ibaba sa sandaling iyon, sinisikap ni Maria na ayusin ang anumang problema sa ika-24 na palapag. Ngunit una, gusto niyang mabilis na alertuhan ang lahat tungkol sa purge gamit ang espesyal na emergency frequency na nakalaan para sa mga guildmaster dahil ang militar ay naging direktang kaaway na nila. Matapos makipag-ugnayan sa dibisyon ng komunikasyon sa labas ng core tower, mabilis na nakipag-ugnayan si Maria sa taong nagngangalang Liman na namamahala sa komunikasyon, ipinaalam ang kanyang mga alalahanin at hiniling na iparating kay Chief Conrad sa ikatlong palapag. Pagbalik sa core tower, ang mga doktor na nakatanggap ng balita ay nagulat na lahat. Ang purge ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Inutusan ni Maria ang lahat na pumunta agad sa ika-24 na palapag at harapin ang anomalya bago lumala pa ang mga bagay-bagay. Ngunit mahinahong sumagot si Conrad na ang kanilang posisyon sa ikatlong palapag ay umaasa sa isang sistema ng enerhiya na pinapagana ng pangunahing spring sa ika-15 palapag. Kailangang kumpunihin ang pangunahing spring na iyon bago sila makarating sa ika-24 na palapag. At sa kasalukuyang sandali, imposible ito. Napagtanto ni Holtier na maaaring ito ay isang sinasadyang pakana ng militar. Dahil ang mga problema sa mga ibabang palapag ay sadyang sinabotahe, tinansya ni Conrad na aabutin pa ng 4 na oras para makumplito ang mga pagkukumpuni. Sinabihan sila ni Maria na pumunta muna sa pangunahing spring. Matapos putulin ang komunikasyon, mabilis na bumaba sina Maria at Holtier ng mahigit 30,000 meters upang subukang ayusin ang anomalya. Dahil hindi sila makontak ni Conrad, siya at ang iba pa sa core tower ay nagdoble na lamang ng kanilang pagsisikap upang sa kalaunan ay muling makipag-ugnayan sa kanya. Sa labas, nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Pumasok muli sa paaralan si Nayato, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya si Ruzo, na nakakuha ng maraming atensyon mula sa lahat.
Kahit papaano ay nagawa niyang mag-enroll sa klase nito bilang isang transfer student, at ipinakilala pa niya ang kanyang sarili sa harap ng buong klase bilang isang bagay na nilalaro ni Nayato. Sa ibaba, sina Maria at Holtir ay patuloy pa ring naglalakad sa mga tubo patungo sa mainspring. Pagdating nila, natukoy sila ng mga robot na nagbabantay bilang mga kaaway na target at umatake. Mabilis na binuhat ni Holtir si Maria at kumilos ng mabilis upang maiwasan ang panganib. Nang makita nila ang mainspring, inutusan ni Maria si Holtir na harapin ang mga robot habang ginagamit niya ang kanyang mga kagamitan upang ayusin ang napakalaking makina ng mabilis hanggat maaari. Sa mga mas maliliit na robot, mayroong isang hugis malakas na mangkok, sapat na malakas upang pahirapan kahit si Holtir. Samantala, sa tulong ni Conrad ng malayuan, matagumpay nilang naikonekta ang pangunahing spring at agad na tumakas sa lugar ng mabilis hanggat maaari. Mayroon na lamang silang 18 oras na natitira at mapayapa pa rin ang mundo sa labas. Pagkatapos ng eskwela, nakaupo si Nayato ng matamlay, nakatingin sa lungsod. Dahil ang paglalakad kasama ang magandang si Ruzo ay naging target na siya ng inggit at poot, ngunit salamat sa mga nakakaaliw na salita ni Ruzo, nagawa niyang gamaan ang loob ng kaunti. Nag-usap sila at nandito na si Ruzo simula pa noong 1,000 taon na ang nakalilipas, at sa totoo lang, walang nagbago sa lugar na ito. Ito ay ganap na walang tigil, salamat sa matagumpay na pag-activate ng pangunahing spring. Mabilis na nakarating ang lahat sa ika-24 na palapag. Ngunit naharap sila sa isang napakalaking hamon sa pagkukumpuni. Ang sahig ay naglalaman ng bilyon-bilyong mga bahagi, kaya halos imposibleng mahanap ang pinagmumulan ng problema. Kahit na 9 na oras na lamang ang natitira, nagpasya silang huwag mag-issue ng utos ng paglikas dahil kung gagawin nila, maaaring agad na ilunsad ng militar ang purge upang patahimikin ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Holtir dala ang balita mula sa punong tanggapan ng guild. Inuutusan silang umatras agad. Galit na galit at desperado si Maria, na napilitang umatras sa utos. Hiniling niya na nandito si Ruzo dahil kahit papaano ay isang himala iyon. Sa kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, ang tanging magagawa ni Holtir ay himukin siyang patuloy na mag-isip at maghanap ng solusyon, na huwag sumuko. Ngayon, hapon na. Naglalakad si Nayato sa mga kalye nang magpasya siyang hilahin si Ruzo sa isang tindahan ng damit upang subukan ang mga damit. Tinatrato ni Nayato si Ruzo na parang isang magandang automaton, tinulungan siyang pumili ng pinakamagagandang damit. Sa kabila ng ilang magulong sandali, nagkaroon sila ng magandang oras na magkasama. Pagsapit ng gabi, pumunta si Maria kay Liman. Pinanatili niya ang kanyang paninindigan, hinihiling na umatras sila dahil ang militar ang kasalukuyang nagpapatakbo sa buong core tower. Hindi nila maaaring balewalain ang kanilang posisyon at wala silang ibang magawa kundi ang sumuko. Galit na galit si Maria dahil mahigit 20 milyong buhay ang nakataya. Nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Liman at kung gaano siya casual na pumanig sa militar, napagtanto ni Maria na nailabas na niya ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas. Gusto ni Maria na suwayan ang utos at patuloy na subukan, ngunit nagbanta si Liman na babawiin ang kanyang lisensya sa pagkukumpuni at gawing sibilyan lamang siya. Doon naintindihan ni Maria, may koneksyon si Liman sa Vashan, at ang lahat ng nangyayari ngayon ay isang pakana ng Vashan upang sirain ang reputasyon ng kanyang pamilya, ang Brait Clan. Sa kanyang galit, gusto niya itong tapusin agad-agad. Ngunit sa paalala ni Holtir, tumalikod na lamang si Maria at naglakad palayo. Lubos siyang nalungkot dahil handa silang pumaslang ng milyon-milyong tao dahil lamang sa kanya at sa kanyang pamilya, nakakakilabot ito. Gayunpaman, matapos pakalmeyan ang sarili, nagpasya si Maria na hindi na siya sasama sa kanilang pakana. Sa kabilang panig ng bayan, dahil nagustuhan ito ni Nayato, nagpasya si Ruzo na bilhin ang damit. Nang sandaling iyon, habang naglalakad sila sa kalye, nagkataong nakasalubong nila sina Maria at Holtir na nagmumula sa kabilang direksyon. Sa isang iglap, na parang may nararamdaman, parehong lumingon sina Nayato at Maria upang magkatinginan. Nang makita ni Maria si Ruzo, natigilan siya. Hindi ba ito ang mismong bagay na hinahanap niya? Pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pagkikita, agad na nagtipon ang grupo sa ibang silid ng hotel. Nang makita ni Nayato na ipinakilala ni Maria ang kanyang sarili, napuno siya ng paghanga. Hindi ba iyon isang time compass?
Ang patunay ng pinakamahusay na mga clocksmith sa mundo na may kakayahang mag-inspeksyon at magayos ng bawat uri ng kagamitan. Hindi na iyon isinantabi, binanggit ni Maria si Ruzo, na idineklara na isa siyang asset ng pamilyang Brigot at kailangan nila siya, kaya ibigay siya sa kanila. Tumanggi si Nayato nang walang pag-aalinlangan. Gaano man kalaki ang gantimpalang matatanggap niya. Nang makita ang pagsuway ni Nayato, ibinaba ni Maria ang kanyang magalang na anyo at inutusan si Holtir na harapin ang lalaking ito at bawiin ang kanilang pag-aari bago pa maging komplikado ang mga bagay-bagay. Bagamat nanatiling tahimik si Ruzo, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng umikot sa banta. Si Holtir, na laging mapagmasid, ay agad na nakilala ang panganib at hinimok si Maria na bawiin ang kanyang mga sinabi ngayon din. Natigilan si Maria, lumingon siya at nakitang nakatutok na sa kanyang lalamunan ang sandata ni Ruzo, handang wakasan ang kanyang buhay anumang oras. Mabilis na tumayo rin si Holtir, itinutok ang kanyang baril kay Nayato. Mahinahong tinanong ni Ruzo si Maria, balak ba niyang tapusin ang kanyang master? Nakakasakal ang tensyon sa silid. Malinaw na sinabi ni Ruzo na kung mahawakan man lang nila si Nayato, gagawin niya silang pareho na giniling na karne. Natahimik sandali si Holtir, pagkatapos ay nagpas siyang ibaba ang kanyang sandata bilang kompromiso, siniguradong ipaalala kay Maria na sumang-ayon din sa mga kondisyong ito. Doon lamang binawi ni Ruzo ang kanyang sandata. Huminga ng maluwag si Holtir at binalaan si Maria na itigil ang pag-aalboroto. Kung magiging seryoso si Ruzo, wala sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataon, at sa totoo lang, si Ruzo ang may kontrol sa usapang ito. Nang marinig iyon, sa wakas ay kinalma ng dalawa ang kanilang sarili at tapat na ikinwento ang lahat ng nangyayari sa itaas na palapag ng Kyoto. Si Ruzo ang una sa seryeng Y at siya rin ang pinakamahusay na automaton na naiwan ng Y, ang lumikha ng Clockwork Planet. Ang mga makinang ito ay pinananatili at ipinagkatiwala sa mga susunod na henerasyon. Ang katotohanan na nagising si Ruzo sa partikular na oras na ito ay nagpatunay na mayroon siyang mahalagang papel na gagampanan para sa planetang ito. Tahimik na nakinig si Ruzo, pagkatapos ay nagpakita ng isang mapanghamak na ngiti, na sinasabing sina Maria at Holtir ay tila dumaranas ng matinding delusyon at mga isyu sa neurological mula pa sa simula. Si Nayato, na alam ang matalas na dila ni Ruzo, ay hindi maiwasang makaramdam ng matinding simpatiya para sa dalawang nakaupo sa tapat nila. Ipinahayag ni Ruzo na ang kanyang pangunahing tungkulin ay manatili lamang sa tabi ni Nayato at gawin ang lahat para sa kanya, na nagpaiyak kay Nayato. Dahil sa awa sa kanila, babanggitan sana ni Ruzo ang isang pangalan, isang taong makakatulong sa kanila sa pagkakataong ito nang biglang may maramdaman si Nayato at agad na hinawakan ang kamay ni Ruzo upang umalis, binabalaan ang iba na may paparating na isang napakalaking bagay. Totoo nga, sa susunod na segundo, isang malakas na pagyanig ang tumama. Ito ba ay ang gravitational anomaly? Or nagsimula na ba ang purging? Ang pagyanig na ito ay mas marahas kaysa dati, na nakakaapekto sa buong lungsod at nagdulot ng malawakang panganib. Matapos mabawi ang kanyang kahinahunan, lumingon si Maria upang tanungin si Nayato kung paano niya ito naramdaman. Ipinaliwanag ni Nayato na nakarinig siya ng isang napakalakas na ingay mula sa kailaliman at natukoy pa niya ang eksaktong pinagmulan nito, ang ika-24 na palapag ng pangunahing tore. Namangha si Maria sa pambihirang kakayahang makinig. Namangha rin si Holtir, lalo na't suot ni Nayato ang mga headphone na nagpapahusay ng ingay sa buong oras. Paano ito naging posible? Doon nagsalita si Ruzo, si Nayato ay mas may talento kaysa sa kanilang inaakala. Natagpuan at naayos niya ang mismong aberya na nagpatulog sa kanya ng mahigit 200 taon, at siya ang taong pinaniniwalaan niyang may kakayahang iligtas ang lungsod na ito. Natigilan ang lahat dahil idineklara pa ni Ruzo si Nayato bilang ang pinakadakilang inhinyero ng orasan sa planeta, na ikinahiya niya. Si Maria, na hindi kailanman nagmamaliit sa mga seryosong bagay, ay agad na gustong dalhin si Nayato doon upang ihinto ang purging at hiniling sa kanila na magbigay ng kanilang suporta. Nag-aalangan pa rin si Nayato, ngunit binanggit ni Ruzo na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa isang lugar din sa silong ng core tower. Nang marinig ni Nayato na si Ruzo ay may kapatid na babae, isa pang unit na katulad niya na nagngangalang Anchor, nagliwanag ang kanyang mga mata at pumayag siyang tumulong agad. Mabilis silang bumaba sa mga ibabang palapag.
Nang malaman ni Nayato na kailangan nilang iwasan ang militar, ginamit niya ang kanyang pambihirang pandinig upang balaan sila na alam na ng mga sundalo. Inutusan ni Liman ang mga automaton ng militar na palibutan sila. Nag-atubili si Maria nang marinig ito. Kung susugod siya ng walang ingat, magdudulot ito ng malaking alitan sa pagitan ng Guildmeister at ng militar. Tinanong sila ni Nayato kung bakit nila iniisip ang lahat. Gusto nilang kumpunihin ang mga makinarya, kaya sige lang at gawin na. Bakit ang lahat ng pag-aatubili? Nagulat si Maria, ngunit naliwanagan siya at nagpasya siyang ituloy ang orihinal na plano. Habang sumusulong sila, kinuha ni Holtir ang punto at hinarap ang kalaban. Binunot ni Maria ang kanyang baril at sumali sa laban. Si Ruzo ang nagsilbing personal na kalasag ni Nayato. At sa huli, si Nayato ang pinakamahina at pinakawalang silbi sa kanilang lahat. Gayunpaman, sa kabila ng kakulangan ng pisikal na lakas or kasanayan sa pakikipaglaban, taglay ni Nayato ang kakaibang kakayahang imapa ang lupain at tukuyin ang bawat uri ng robot at higit pa ito sa pakikinig lamang. Habang gumagalaw pa rin sila, tinawagan ni Nayato ang lahat na huminto kaagad. May isang robot na nakaambang nasa unahan. Di nagtagal, nakatanggap si Liman ng isang ulat na nagpagulat sa kanya, nasawi na si Maria. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pagkatapos ng araw na ito, ang opisyal na balita ay ang pagkasawi niya sa purge, hindi ang pagpaslang sa kanya ng mga tao ng Vashan. Ang pagkasawi ni Maria ay nag-iwan kay Liman ng matinding pagkabalisa. Sa kabilang banda, matagumpay silang nalinlang ni Maria gamit ang isang pre-recorded na audio tape. Naitago rin nila ang ebidensya mula sa tawag na iyon, na nangangahulugang ang koneksyon sa pagitan ng militar, ng guild, at ng Vashan ay sa wakas ay mabubunyag. Lumabas na, nang harapin nila ang napakalaking robot kanina, walang kahirap-hirap itong napaslang ni Ruzo gamit ang isang kamay. Dahil sa pekeng pagkasawi, opisyal ng sawi ang pagkakakilanlan ni Maria, ibig sabihin ang kanyang mga aksyon ay hindi na nakatali sa kanyang dating katayuan. Sinira nila ang time compass, na ikinadismaya ni Nayato, bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay gamit ang kotse. Habang nagmamaneho sila, may naramdaman si Ruzo. Agad niyang hinayla si Nayato sa kanyang mga bisig at hiniwa ang kotse sa kalahati. Labis ang pagkamangha ng lahat ng isang napakalaking bomba ang sumabog sa puwang kung saan nahati ang sasakyan. Gaya ng inaasahan, nakatayo sa harap nila ang buong pangkat ng depensa ng core tower. Upang makalusot, at dahil tinarget nila ang kanyang amo, humakbang si Ruzo upang lipulin mismo ang mga automaton. Sa pagkabigla ng lahat, si Ruzo ay nagbago sa isang ganap na naiiba at mas nakakatakot na anyo. Isang pagbabago ang naging posible lamang dahil inayos siya ni Nayato. Sa mode na ito, kahit ang pinakabagong henerasyon ng mga automaton ay wala ng laban pa, at tinapos niya silang lahat sa isang kisap mata. Gayunpaman, matapos maubos ang lahat ng kanyang enerhiya, tuluyang bumagsak si Ruzo. Naubusan na ng oras. Itinaas ni Holtir ang dalawa at sumugod sa core tower ng mabilis hanggat maaari. Nang makapasok na, inasikaso muna ni Nayato ang mga pagkukumpuni ni Ruzo. Ang mode na ginamit lang ni Ruzo ay tinatawag na imaginary time, isang hypothesis na umiiral lamang sa theoretical physics. Ito ay oras na orthogonal sa normal na daloy ng oras ng tao. Si Ruzo ay nakipaglaban sa loob ng isang temporal na dimensyon na hindi kayang madama ng mga tao. Nang maalala na sinabi ni Ruzo na posible ang ganitong paraan dahil sa mga pagkukumpuni ni Nayato, si Maria ay lalong nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang marangal na pamilya ay nalampasan ng isang ordinaryong lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay muli si Ruzo. Sina Holtir at Maria, sa takot na baka siya mismo ang magwasak, ay maingat na umatras. Si Nayato, na antig sa laban ng kanyang nasaksihan, ay nagsabing gusto niyang pakasalan si Ruzo. Natural lamang, tinanggihan siya nito ng walang awa, na ipinapaalala sa kanya na sila ay master at lingkod. Napansin ito ni Holtir na kahanga-hanga dahil ang mga automaton ay karaniwang nakaprograma upang sundin ng lubusan ang mga utos ng kanilang master. Ipinaliwanag ni Ruzo na tunay niyang pinahahalagahan si Nayato, ngunit kung sila ay magpapakasal at maging mag-asawa, sila ay magiging pantay, na salungat sa kanilang relasyon bilang master at servant. Pinakinggan ni Nayato ang tibok ng kanyang puso, pagkatapos ay tinanong kung ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay tunay at walang anumang panlabas na impluwensya.
Walang pag-aalinlangang tumango si Ruzo at namula ang mukha ni Nayato. Kaya, mahal siya ni Ruzo. Lumapit si Ruzo, paulit-ulit na tumatango upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, na nag-iwan kay Nayato na labis na naantig. Sina Maria at Holtir, na nanood ng buong eksena mula simula hanggang katapusan, ay naipit sa pagitan ng galit at kawalan ng magawa. Ang Kyoto ay nasa bingit ng pagkawasak, at ang dalawang ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa gitna ng lahat. Sa puntong ito, 5 oras na lamang ang natitira bago ang pagbagsak ng Kyoto, at ang mga pagyanig sa labas ng lungsod ay lalong lumalakas. Ang tanging nagawa na lang nila ay tumakbo patungo sa ika-24 na palapag ng buong bilis. Napansin ni na Maria at Holtir na wala ang mga doktor at si Conrad at inakala nilang napilitan silang umalis ng militar. Dahil iisa lamang ang gate na naghihiwalay sa kanila mula sa ika-24 na palapag, ginamit ni Nayato ang kanyang pandinig at nakita ang mga tao sa loob ng silid. Agad na binunot ni Holtir ang kanyang baril ng may buong pag-iingat. Mabuti na lang at nang bumukas ang pinto, walang mga sundalo or automaton na naghihintay sa kanila. Tanging ang mga doktor lamang na nagtatrabaho pa rin sa lahat ng mayroon sila upang mahanap ang mga bahaging kailangang ayusin. Hindi pa sila umaalis at nakaramdam si Maria ng kawalan ng kakayahan at labis na pag-asa sa kanilang matibay na debosyon. Sa ngayon, mas maraming anomalya ang nagpapakita sa buong palapag. Ipinahayag ni Maria na mayroon siyang lihim na solusyon. Ngunit bago pa man niya maipakilala si Nayato, ang lalaki ay tuwang-tuwa nang gumagala sa silid, namamangha sa kahangahangang mga pangunahing spring at gear sa paligid niya. Matapos ang isang mapagmahal ngunit malakas na paalala mula kina Maria at Ruzo, sa wakas ay naalala ni Nayato kung bakit sila naroon. Ipinakilala siya ni Maria sa mga doktor, na sinasabi lamang na kailangan nila si Nayato upang ayusin ang lugar na ito. Hindi nagulat si Nayato sa mga nagdududang tingin na natanggap niya. Sa mga doktor, humakbang si Conrad upang alisin ang pag-aalinlangan, na ipinapaalala sa lahat na sa loob ng wala pang 4 na oras, magsisimula na ang purge. Maniwala man sila sa planong ito or hindi, dapat nilang sundin ang mga utos ni Maria. Tumango si Nayato, pagkatapos ay umakyat sa mas mataas na bahagi ng ika-24 na palapag. Nakinig siyang mabuti sa silid ng ilang sandali, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang mga headphone na nagpapagana ng ingay upang ang kanyang mga tainga ay gumana ng buong kapasidad. Bawat tunog ay iniskan at binago sa mga imahe na dumadaloy sa mga tainga ni Nayato at diretso sa kanyang memorya. Naramdaman niya ang mga hindi magkakatugmang ingay sa loob ng mga pangunahing spring. Una ay 1, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 12 ng mga hindi gumaganang gear. Pagkatapos ng ilang hindi inaasahang oras, muling isinuot ni Nayato ang kanyang mga headphone at bumaba upang ipaalam sa grupo na mayroong humigit kumulang 4,000 sirang bahagi sa palapag na ito, ngunit 18 lamang sa mga ito ang nauugnay sa gravitational anomaly na nakakaapekto sa Kyoto. Kumuha si Maria ng mapa at ipinakilala kay Nayato ang mga lokasyon at nagbahagi ng anumang mga ideya. Habang ang lahat ay hahawak sa aktwal na pagkukumpuni, inatasan ni Maria si Conrad at ang kanyang koponan na harapin ang mga problema sa 12 Tier 3, at inutusan silang magkumpuni sa lugar nang hindi nagsasayang ng oras sa karagdagang inspeksyon. Sinunod ng mga doktor ang mga utos at lumipat sa kanilang mga itinalagang posisyon kung saan nila natagpuan ang mga sirang gear at matagumpay na naayos ang mga ito. Naayos na ang lahat ng madaling mapuntahan na lugar. Ang natitirang lokasyon na lang ay hindi maaabot ng mga ordinaryong tao, kaya wala silang ibang magagawa kundi umasa kay Ruzo. Mabilis na kumilos si Ruzo papasok sa labirinto ng mga gear, sinunod ang mga tagubili ni Maria at ginamit ang kanyang bilis ng kidlat upang malutas ang huling natitirang depekto. Habang inaayos ito ni Ruzo, binuhat ni Holtir si Nayato upang hanapin ang iba pang mga problema. May isang problema pa sa kisame ng ika-24 na palapag. Biglang tumalon si Maria at ginamit ang kanyang napakahusay na kasanayan upang ayusin ang sirang kagamitan mula sa itaas. Tahasang sinabi ni Holtir na kahit na parang bata pa si Maria at maraming pagkakamali, isa siyang henyo sa kanyang sariling karapatan, tulad ni Nayato. Matapos ang kanilang pinagsamang pagsisikap, ang ika-24 na palapag ay ganap na naayos, at hindi na marinig ni Nayato ang anumang nakakatakot na tunog. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, matagumpay na natapos ang bawat pagkukumpuni.
Naghiyawan ang lahat sa kagalakan, pakiramdam na parang panaginip lang ang lahat. Tiniyak ng iba pang mga doktor na pasalamatan si Nayato at humingi ng tawad sa pagdududa sa kanya sa simula. Total, salamat sa kanya, 20 milyong buhay ang nailigtas. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang ng matagal, isang malakas na pagyanig ang biglang yumanig sa ika-24 na palapag. Nagsimula na ang purge at nag-alab sa galit si Maria. Kaya kahit na matapos maayos ang lahat, ang lugar na ito ay masisira pa rin. Sa panig ng militar, dumating si Liman upang utusan ang kanyang mga puwersa na simulan ang purge bago pa man maiwan ang anumang ebidensya. Sa ika-24 na palapag, ang mga doktor ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Tanging si Maria lamang ang nag-iisip pa rin ng paraan upang matigil ang purge. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naisip niyang gamitin ang imaginary time mode ni Ruzo, ngunit tinanggihan ito ni Nayato ng tahasan. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ang lahat, nagdesisyon si Ruzo na ibagsak ang sarili, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ibinigay niya ang kanyang kagamitan sa puso kay Nayato, pagkatapos ay tuluyang pinutol ang kanyang koneksyon. Labis ang hinagpis ni Nayato, ngunit pagkatapos pakalmeyan ang sarili, tinanong pa rin niya si Maria kung ano ang susunod nilang gagawin upang iligtas ang distrito. Handa na ang militar na pindutin ang buton na magsisimula ng purge, na magpapabagsak sa buong distrito ng Kyoto sa loob ng ilang segundo nang makahinga ng maluwag si Liman. Natigilan ang kanyang mga tauhan sa hindi makapaniwala sa kanilang nakita sa kanilang harapan. Biglang naangat ang lungsod ng isang kakaibang puwersa ng grabidad. Sa ika-24 na palapag, ginagamit ni na Maria at ng mga doktor ang puso ni Ruzo upang desperadong iligtas ang Kyoto. Mayroon lamang silang 30 minuto. Nakatayo si Nayato sa tabi ni Ruzo, na puno ng pag-aalala, nang bigla niyang marinig ang tunog ng isang bagay na papalapit. Totoo nga, pagkalipas ng isang segundo, ang mga automaton na ipinadala ni Liman ay biglang pumasok upang tapusin ang lahat ng nakikialam sa purge. Nang makita ito, kinuha ni Holtir ang kanyang bag ng mabibigat na armas at lumabas upang bigyan ang lahat ng mas maraming oras. Sinundan siya ni Conrad, dala ang kanyang sariling hanay ng mga kasanayan. Magkasama silang nagtulak upang matiyak na hindi masisira ang ika-24 na palapag. Matapos mabawi ang kanyang kahinahunan, muling ginamit ni Nayato ang kanyang pandinig upang tulungan si Maria sa pagpapanumbalik ng balanse ng grabidad ng Kyoto. Patuloy na nawawalan ng kontrol ang militar sa lungsod, at lalong nagiging hindi mapakali si Liman. Patuloy na lumaban sina Holtir at Conrad. Sa loob, malapit na silang magtagumpay, ngunit ang katawan ni Ruzo ay umaabot na sa ganap na limitasyon nito. Sa wakas, sa sandaling natapos si Maria, sumugod si Nayato upang kunin ang kanyang matigas na gamit, anuman ang mga pinsalang maaaring matamo niya. Kaagad pagkatapos, tinupad ni Maria ang kanyang pangako, ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagkukumpuni at muling paglalagay ng puso ni Ruzo. Sa kaibuturan ng kanyang subconscious, kahit na hindi na gumana, nakaramdam pa rin si Ruzo ng matinding kalungkutan sa pag-iisip na muling makatulog ng mahimbing. Pagkatapos ni Maria, sumali rin si Nayato, na nagtatrabaho sa mga huling gawain ng gamit. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay iminulat ni Ruzo ang kanyang mga mata, at saka lamang tuluyang pinakawalan ni Nayato ang kanyang sarili, ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nagtagumpay sila sa pagliligtas sa Kyoto at sa 20 milyong buhay sa loob nito. Sa ibang lugar sa loob ng core tower, isa pang automatan ang nakahiga pa rin sa tahimik na pagtulog. Sa labas, inanunsyo si Maria bilang bayani na nagligtas sa distrito ng Kyoto mula sa purge, matapos isakripisyo ang kanyang sarili sa proseso. Isang solemne na libing ang ginanap para sa kanya at sa lahat ng mga nasawi. Samantala, sa Kyoto, pumupunta pa rin si Nayato sa pampang ng ilog upang tamasahin ang tanawin pagkatapos ng eskwela gaya ng dati. Ngunit ngayon ay may dala siyang bagong pag-asa, ang makilala si Anchor. Ang totoo, pagkatapos ng insidente sa ika-24 na palapag, muntik na silang masawi. Muntik nang masawi si Ruzo ngunit hindi pa napunta roon si Anchor. Talagang nakakapanlumo ito at hinanap sila ni na Maria at Holtir, sinasabing kailangan nila ng tulong ni Nayato at Ruzo para sa isang bagay, ang pagliligtas sa mundo. Sa buong planetang ito, maraming lungsod ang nawasak ng mga planong pagpaslang.
Nais ni Maria na sumama sila sa kanya sa pag-aayos ng pinsala at pagsadyop sa mundo ng sama-sama. Walang hangarin si Nayato na tumulong, ngunit nang marinig niya na makakatulong sa kanya ang network ng panektik ni Maria na mahanap si Anchor, nag-atubili siya sandali bago tuluyang sumang-ayon na sumali. Sa ibang lugar, isang pangkat ng 3, pawang mga pinuno ng grupo, ang dumalo sa libing ni Maria at tila may isinasagawang isang uri ng misyon. Sa kanilang mga paggalaw, nakasalubong nila ang isang kakaibang maliit na babae na naglalabas ng kulay rosas na enerhiya mula sa kanyang buong katawan, tila isang automaton. Gumawa siya ng isang cube at inihagis ito sa kanila bago sumugod upang umatake. Bawat pisikal na atake na ginawa nilang 3 ay walang epekto. Tumalikod ang pinuno at tumakas mula sa cube. Ngunit ang kanyang 2 kasama, sina Estrada at Amorido, ay hindi ganoon kaswert. Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, ang nagawa na lamang niya ay patuloy na tumakbo mula sa cube hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa isang malalim na bangin na nilikha nito. Pagkatapos ng pagkahulog, nawalan siya ng isang binti at isang braso. Mahinahong lumapit ang babae sa nahulog na pinuno. Hindi rin siya gaanong natakot, mahinahong humila ng yosi at tinanggap ang cube na sumusugod patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Pagbalik sa Kyoto, ang katotohanan sa likod ng purge ay ganap na nabunyag. Lahat ng responsable ay nagbitiw or pinarusahan. Pinanood ni Maria ng may labis na kasiyahan habang napilitang yumuko si Lehman sa harap ng mundo. Dahil nag-aaral pa rin si Nayato, walang ibang pagpipilian sina Maria at Holtir kundi ang gumala sa lungsod habang hinihintay silang dalawa. Dahil opisyal ng sawi ang pagkakakilanlan ni Maria bilang miyembro ng pamilyang Brait, nagpasya siyang lumikha ng bagong pagkakakilanlan bilang nakababatang kapatid ni Holtir. Habang nag-uusap sila, may naramdaman si Holtir na kakaiba sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, pabalik sa hotel, nag-aaral si Nayato kay Ruzo. Habang tinuturuan siya ni Ruzo, biglang nakarinig si Nayato ng kakaibang high-frequency na tunog. Sa sumunod na segundo, sinipa ni Maria ang pinto at pumasok ng padabog, handang makipag-away kay Nayato, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ruzo at Holtir. Nagsalita si Holtir para sa kanya, ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Gusto nilang matukoy ni Nayato ang isang signal na ipinapadala sa pamamagitan ng shortwave radio, ang parehong tunog na narinig niya. Sinabi sa kanila ni Nayato na ang tunog ay nagmumula sa itaas sa humigit kumulang 88 degrees. Naupo si Maria at ginamit ang notebook ng paaralan ni Nayato upang kalkulahin ang mas tumpak na lokasyon, ang distrito ng industriya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Holtir ang nilalaman ng ipinadalang mensahe. Ito ay mahalagang isang serye ng mga walang galang at mapang-akit na mensahe at higit pa roon ay lantaran na ilegal. Galit na galit si Maria sa nilalaman at nais niyang kaladkarin silang lahat upang mahanap ang pinagmulan at turuan ng leksyon ang mga mababang loob na iyon. Hindi gustong pumunta ni Nayato at Ruzo, kaya kinailangan ni Holtir na gumamit ng panunuhol, na binanggit na ang lugar ay malapit sa isang dalampasigan, isang perpektong lugar para magpakitang gilas si Ruzo sa isang bikini. Sa sandaling marinig niya iyon, sumang-ayon si Nayato nang walang pangalawang pag-iisip at hindi nakapagsalita si Maria. Samantala, tahimik na inayos ni Holtir ang mga bagay-bagay, pinaghihinalaan na ang signal ay hindi lamang panloloko, kundi isang sinasadyang pagtatangka na akitin sila doon. Di nagtagal, ang grupo ay nagtungo sa Mygrid, isang lugar ng asul na dagat at puting buhangin. Nagsimula ang lahat sa pagre-relax muna. Sina Maria at Holtir ay nasiyahan sa tabing dagat, habang si Nayato ay buong-buo na lamang ang paglalaro sa pagkuha ng litrato kay Ruzo suot ang kanyang kaakit-akit na bikini. Habang ang dalawa ay naglalaro at naghahabulan, aksidenteng nadulas si Nayato at nahulog sa dagat, na napilitan si Ruzo na sumisid kasunod niya at hilahin siya papunta sa dalampasigan. Nang makita ito bilang perpektong pagkakataon para sa isang halik na nagbabalat kayo bilang mouth-to-mouth resuscitation, muntik nang magtagumpay si Ruzo nang biglang magpakita si Maria mula sa kung saan at namagitan. Matagal silang nagtalo, hindi alintana kung buhay pa or sawi na si Nayato. Nang matapos ang kasiyahan, bumalik silang apat sa misyon at tumungo sa labas ng mabigat na industriyal na distrito. Kasunod ng isang purge 30 taong taon na ang nakalilipas sa ibang grid, tuluyang nawala ang apat na panahon sa lugar na ito, na nag-iwan ng napakainit na panahon sa buong taon. Habang sila ay naglalakbay,
seryosong tinanggal ni Nayato ang kanyang noise-canceling headphones, ngunit wala siyang narinig. Iyon mismo ay lubhang kakaiba. Bakit hindi naiiba ang grid na ito sa isang ghost town? Bukod pa rito, walang tao ang tore ng orasan at tumigil sa pag-ikot. Sandaling natahimik si Nayato, pagkatapos ay napagpasyahan na sawi na ang lungsod na ito. Kaya rin walang hanging umiihip dito. Nahiwalay na ang lahat sa labas ng mundo at napagtanto rin niya ang isa pang bagay. Kung ganoon nga, malamang na may isang panimulang unit ng Y tulad ni Ruzo na naninirahan dito, at ito ang nagpapadala ng shortwave radio signal sa kanila. Matapos itong pag-usapan pa, nagpasya si Maria na hahanapin pa rin nila ang pinagmulan. Naramdaman ni Holtir na may mali, ngunit pinili niyang manahimik at sundan sila. Pagpasok sa loob, matapos malampasan ang unang harang, mabilis na bumaba ang grupo sa mas malalim na antas sa ilalim ng distrito ng industriya. Sa harap nila ay naroon ang isang malawak na bukas na espasyo at isang napakalaking butas, na parang may tumusok diretso sa pinakamalalim na sahig. Naramdaman ni Nayato ang pinagmumulan ng signal sa ilalim ng butas na ito. Ngunit ikinatwiran ni Maria na imposible ito. Ang crust ng planetang ito ay nasamsam at nawalan ng mga mapagkukunan 1,000 taon na ang nakalilipas. Kaya, dapat ay wala ng iba roon sa ilalim kundi 5,000 metrong kailaliman. Ginamit muli ni Nayato ang kanyang pandinig at nakita ang isang napakalawak na sahig at isang bagay na napakalaking nasa ilalim. Kaya, sa huli ay pumayag si Maria na tumalon pababa. Nakarating nga sila sa mas malalim na antas at natagpuan ang isang putol-putol na automaton doon, tila ang nagpadala ng signal. Pinaputok ni Maria ang kanyang baril upang lumikha ng liwanag, at ang grupo ay nakatitig sa isang napakalaking automaton na sumasaklaw sa mahigit 2,000 metro kwadrado. Ang bawat bahagi mula sa tore ng orasan ay ginamit upang itayo ang bagay na ito, ibig sabihin ito mismo ang nilalang na pumaslang sa lungsod at nawalan ng pasensya si Maria. Habang isinasapanganib nila ang kanilang buhay upang iligtas ang distrito ng Kyoto, ang iba ay sinisira ang infrastruktura ng isang buong grid para lamang sirain ang planeta. Sinuri ni Nayato ang lugar at napagtanto na ang sandatang ito ay handa na para sa pag-activate. Walang pag-aaksaya ng mga salita, agad na inilabas ni Maria ang kanyang mga kagamitan, determinadong buwagin ang automaton. Ngunit sa sandaling iyon, isang figure ang lumabas mula sa mga anino. Ang babae ay naglalabas ng kulay rosas na enerhiya mula sa harap. Habang nagtataas ng kanilang bantay ang tatlo, ipinakilala siya ni Ruzo. Ito si Anchor, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit napansin ni Ruzo na ang kanyang kapatid ay walang ipinakitang reaksyon sa kanya at nakasuot ng isang kakaibang pares ng salamin. Sa sumunod na segundo, si Anchor, na parang isa lamang siyang makina, ay tinasa ang kanilang antas ng banta. Sinimulan pagkatapos ang paglipat ng mga mode, na pinapagana ang imaginary time. Sa isang iglap, tulad ng sa simula, gumawa siya ng isang cube at inilunsad ito sa buong grupo. Karga ni Holtir si Maria, karga ni Ruzo si Nayato, at ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang maiwasan ang atake ng cube. Hiniling ni Ruzo kay Anchor na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, ngunit ang babae ay nanatiling tahimik at walang laman. Tinanggal ni Nayato ang kanyang mga headphone at gumamit ng tunog upang gabayan si Ruzo palayo sa panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, nakarinig siya ng mahinang tunog na nagmumula kay Anchor. Sa kaibuturan, ang babae ay nagdurusa at nagmamakaawa kay Ruzo na sirain siya. Nang marinig ito, natigilan si Nayato at agad na binalaan si Ruzo na may sira si Anchor. Mula sa simula, desperadong sinusubukan nilang iwasan ang cube. Nag-usap sina Holtir at Ruzo, at sa kabila ng babala ni Ruzo na maaari siyang masawi, iginiit ni Holtir na magsagawa ng isang uri ng maniobra. Ang kanyang mga mata ay naging pula at mabilis na kumuha ng pagkakataon ang magkabilang panig upang atakihin si Anchor, ngunit parehong nabigo ang mga pagtatangka. Sa pagkakataong ito, binalikan ni Anchor ang cube at gumamit ng spatial manipulation upang ipatawag ang isang napakalaking blade, at itinutok ito ng direkta sa kanila. Habang umiiwas, nakarinig si Nayato ng tunog at binalaan ang lahat tungkol sa isang bagay sa ilalim ng lupa. Agad na tumalon ang buong grupo sa mas mataas na lugar. Kumapit si Maria sa isang kisame sa basement at nagpaputok kay Anchor. Nakipaglaban si Holtir sa malapitan, at naghagis ng 2 bomba sa target. Bagamat hindi siya napaslang,
Ang mga pagsabog ay naging sanhi ng pagguho ng lupa sa ilalim niya. Inakala ni Maria na sa ibaba ay ang walang hanggang kalaliman, at hindi madaling makakabangon si Anchor. Ngunit halos hindi pa nakakalabas ng mga salita ang kanyang bibig nang biglang sumulpat pataas si Anchor na parang kidlat. Muli, ipinatawag ang cube at pinagsasama ito sa spatial manipulation upang magpakawala ng bago. Tinanggal ni Nayato ang kanyang headphone at naramdaman na malapit na niyang i-activate ang isang triple resonance, isang mabigat na klase ng armas, isang resonance cannon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, magagawa na lamang nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang linya ng putok nito. Ang putok mula sa resonance cannon ay napakalakas, kaya't naliwanagan nito ang buong lungsod ng Mai, na nagbigay ng malaking butas sa bawat palapag ng core tower. Hindi tumigil si Anchor at itinutok niya ang resonance cannon ng direkta sa kinatatayuan ni Haltir. Hindi siya sumubok na umiwas, na para bang may balak siyang gawin ng isang huling aksyon or magsilbing kalasag lamang para sa iba. Agad na pinatakbo ni Nayato si Ruzo upang gamitin ang kanyang sandata upang sirain ang resonance cannon ni Anchor. Pagkatapos, sinugod sila ni Anchor at ginamit ang kanyang cube upang itulak silang dalawa sa walang hanggang kalaliman. Kinilabutan si Maria, ngunit bago pa man siya makapagsalita, binuhat siya ni Haltir at umatras ang dalawa ng mabilis hanggat maaari. Tumalon sila sa mas matataas na palapag upang makatakas. Sa kabila ng desperadong pagmamakaawa ni Maria na bumalik at iligtas sila, ipinaalala sa kanya ni Haltir na ang malalim na kalaliman ay parang kalawakan. Kung walang kagamitang pangkaligtasan, walang makakaligtas doon. Natatakot siya na nasawi na si Nayato. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Maria at walang nagawa kundi hayaan si Haltir na buhatin siya pabalik sa ibabaw. Natagpuan nila ang pinakamalapit na hotel at sumilong. Gaano man siya kahirap na aliwin ni Haltir, hindi matanggap ni Maria ang anumang nararamdaman kundi ang paghihirap. Binalot siya ng pakiramdam na siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Wasak at nawawalan ng pag-asa, kumbinsido na siya ang pumaslang kay Nayato. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmumuni-muni, muling tumayo si Maria. Wala siyang balak umatras. Total, salamat kay Nayato kaya sila nakaligtas sa purge sa Kyoto. Hindi niya hahayaang masawi sila ng walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, sa mansyon ng gobernador sa Migrid, isang ina at anak ang nakaupo sa kalungkutan, hinahanap-hanap ang ama, na wala sa bahay upang kumain kasama nila. Sa ibang lugar, ang mismong asawa at ama na iyon ay itinali na ni Maria. Gumamit siya ng mga puwersang marahas, hinihiling na sagutin niya ang kanyang mga tanong. Sa ilalim ng kanyang agresibong interogasyon, sa wakas ay nagsalita ang lalaki. Ang Migrid ay hindi lamang nagtatago ng isang sandata at nagtatago rin ito ng mga tao. Ang mga labi ng mga puwersang militar na natira mula sa purge ng Shaygrid 30 taon na ang nakalilipas. Bagamat ang purge ay inanunsyo tulad ng sa Kyoto, ang katotohanan ay naiiba sa insidenteng iyon. Hindi ito ginawa ng mga opisyal na iyon upang pagtakpan ang katotohanan. Sa halip, palihim silang nagsasagawa ng pananaliksik sa electromagnetic, isang direktang paglabag sa pambansang kasunduan. Ang mga electromagnetic wave mula sa kanilang mga eksperimento ay lumabag sa mga hakbang sa kaligtasan at penaralisa ang buong lungsod. Upang itago ang sarili nitong pakikilahok, nagpasya ang gobyerno ng Hapon na linisin ang distrito ng Shey. Ang inabando ng militar ng Shey at ang mga siyentipiko ay nagtago, kinontrol ang Mai mula sa mga anino at inalisan ang lahat ng natitira sa Shey at sa Mai Clock Tower upang makumplito ang kanilang proyekto. Alam na ng lalaki noon pa ngunit hindi kailanman inihayag sa publiko dahil kung alam niya, nalinas din sana ang Mai. Kailangan nila ang proyekto upang pigilan ang gobyerno sa pag-purge sa kanila, bagamat ito ay nilayon lamang bilang isang hadlang. Sa madaling salita, ang proyektong ito ang sandatang nuklear ng mundo ng anime. Nang sabihin ni Maria sa lalaki na ang proyekto ay handa na para sa pag-activate, ngumiti siya ng malapad at sinabing ang dahilan nito ay walang iba kundi si Maria mismo. Sa labas, ang makina ay na-activate na at papasok na sa bukas na may anchor na mag-purge para sa ibabaw nito. Lumalabas, pagkatapos ng halos pag-purge sa Kyoto, nawala ng gobyerno ng napakalaking halaga ng pera at tiwala ng publiko. Kaya, kailangan nito ang proyektong ito. Wawasakin ng gobyerno ang Mai Grid at gagampanan ang bayani, aangkinin ang tagumpay, at ibabalik ang sarili nitong karangalan.
Kinukot siya ng lalaki si Maria dahil sa pagiging inosente niya na iniisip na naghahanap siya ng hustisya. Dahil sa kanyang mga ginawa, maraming tao ang muntik ng masawi. Matapos malaman ang katotohanan, tahimik na umalis si Maria, naglalakad sa gitna ng ulan. Sa katunayan, bago dukutin ang gobernador, nakatanggap sila ng balita mula kay Conrad na ang unang unit ng Y-Series sa May ay inilipat na sa Tokyo. Tila ang gobyerno at ang militar ng Tokyo ay nagbabalak magsimula ng digmaan. Ang tanging nagawa na lang ni Holter ay aliwin si Maria sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ang gobyerno ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Gayunpaman, labis siyang nabagabag. Kung wala si Nayato, mas lalong hindi sigurado si Maria kaysa dati tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Habang nalulunod na siya sa kawalan ng pag-asa, biglang bumukas ang isang takip ng manhole na may malakas na kalabog at lumabas si Nayato mula sa mga imbornal kasama si Ruzo sa kanyang tabi. Lumabas na, pagkatapos mahulog sa kalaliman, natuklasan nila ang isa pang palapag na mas malalim pa sa ibaba. Ito ay isang nakakatakot na lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay halos hindi mabubuhay ng matagal. Ngunit isang kakaibang lalaki na nakatira roon ang nagbukas ng elevator at tinulungan silang makabalik sa ibabaw. Nang marinig ni Nayato ang iba na nag-update sa kanya tungkol sa sitwasyon, agad niyang tinipon ang lahat na tumungo sa Tokyo at tapusin ito. Nagbabala si Holter na ang Tokyo ang kuta ng militar at na-activate na ng May ang napakalaking sandata nito. Mayroong tunay na panganib na atakihin ang May bago pa man sila makarating sa Tokyo. Bukod dito, ang pagdating sa Tokyo ng maaga at paghihintay ay hindi rin isang opsyon dahil gagawin nitong larangan ng digmaan ang kabisera. Walang interes si Nayato sa pag-iisip ng estratehiya at gusto lang niyang iligtas si Anchor. Kaya maaari ba silang dumiretso na lang doon? Dahil sa kanilang pagbabalik, unti-unting nabawi ni Maria ang kanyang determinasyon. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siyang pumunta agad sa Tokyo upang maiwasan ang digmaan. Sa sandaling ito sa grid ng Akihabara, matagumpay na nakapasok si Nayato sa buong broadcast network ng distrito. Nagsuot siya ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay nagpadala ng mensahe na nagpapahayag na malapit na siyang makialam sa buhay ng bawat residente sa lugar na ito. Tunay nga, pagkalipas ng isang segundo, ang buong Tokyo Tower ay nagyelo sa kanilang kinatatayuan sa harap ng mga mata ng lahat na namangha, pagkatapos ay nabasag. Ipinagpatuloy ni Nayato ang kanyang anunsyo, na idineklara na naagaw na niya ang buong kontrol sa buong grid ng Akihabara. Kasunod ng direksyon ni Nayato, saan man siya tumuro, isang malakas na pagsabog ang sumabog. Nang matapos ang kanyang pagganap, bumalik siya sa isang seryosong estado at nag-focus sa pagkuha ng mga tunog sa paligid niya. Sa isang lugar sa Tokyo ng sandaling iyon, si Anchor ay sumusulong pa rin kasama ang napakalaking sandata. Lumalabas, 3 araw bago magsimula ang pag-atake, nakatanggap si Maria ng impormasyon na ang napakalaking sandata ay dinadala sa Tokyo sa pamamagitan ng pinakamalalim na antas sa ilalim ng lupa. Dahil dito, gumawa sila ng plano na makarating muna doon, agawin ang kontrol sa Tokyo, at ilikas ang lahat ng sibilyan mula sa lugar. Sa ganoong paraan, maaari na lamang nilang hayaan ang sandata at ang militar na maglaban sa isang walang laman na lungsod at iyon ang plano. Ngunit sa katotohanan, ang seguridad ng Tokyo ay napakahigpit, at kulang sila sa tauhan at oras upang isagawa ito. Hindi nag-alala si Maria at ginamit niya ang kanyang network ng mga koneksyon upang matagumpay na makapasok sa nangungunang tore ng orasan ng Tokyo. At hindi lang iyon, kundi pati na rin sa lahat ng iba pang tore ng orasan sa lugar. Lumabas na ang mga sumusuporta sa kanila ay ang mga doktor din mula sa insidente ng Kyoto Purge. Si Ruzo ay inatasan na magmanman at subaybayan ng militar ng Tokyo sa malalim na ilalim ng lupa. Dahil sa suporta ng lahat, kasama na si Conrad, matagumpay nilang naipatupad ang plano ng may sapat na oras. Sa pagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa Kyoto, hindi pa rin maiwasan ni Maria na sisihin ang sarili sa pagpilit sa kanila na umalis sa guild. Hindi naman ito gaanong nababagabag kay Conrad, naniniwala siyang ang pag-alis sa guild ang mas makakabuti, dahil naiwasan nila ang mga sabuatan ng mga burokrata. Sa puntong ito, ibinalik nila ang kanilang atensyon sa mapa ng tore ng orasan ng Tokyo. Hiniling ni Maria sa lahat na hawakan ang mga natitirang gawain dito at isagawa ang mga tungkulin ng lungsod ayon sa mga tagubilin ni Nayato. Sa sandaling iyon,
Ang pagganap ni Nayato mula sa simula ng episode ay ipinalabas sa mga screen sa buong distrito. Nang matapos ito, agad niyang tinanggal ang kanyang headphones para mag-scout. Sa loob ng 9 na segundo, 2 supersonic helicopter at isang transport na may sakay na mahigit 12 automaton ang darating. Ito mismo ang eksenang naganap sa unang episode kung saan maayos na nagtulungan ang lahat para harapin ang mga automaton. Nang matapos iyon, muling isinuot ni Nayato ang kanyang headphones at naramdaman na nagsimula na ang labanan sa pagitan ng napakalaking armas at ng militar sa ilalim ng lupa. Ayon sa plano, tutulungan muna nina Maria at Holtir ang mga sibilyan na makatakas, pagkatapos ay maghihintay sa safe house para magtipon muli ang lahat, habang sina Nayato at Ruzo ang sasadyap kay Anchor. Sa puntong ito, biglang iminungkahi ni Ruzo na sumali si Maria sa rescue mission para sa kanyang kapatid. Bagamat walang kapintasan ang planong ginawa ni Nayato bilang pag-iingat laban sa anumang hindi inaasahang maaaring kailanganin nila siya. Mabilis na naunawaan ni Maria at tumango siya bilang pagsang-ayon. Dahil alam nilang ang pag-iingat ay kung sakaling kailanganin ni Anchor ng pagkukumpuni, bumaba silang tatlo sa malalim na bahagi ng lupa at naghintay sa pagpapakita ni Anchor. Sa sumunod na segundo, isang pader ang winasak ng isang napakalaking puwersa at nagpakita si Anchor. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Ruzo kay Anchor na ang kanyang boses ay maaaring makarinig kay Nayato at magtutulungan silang lahat upang iligtas siya. Ngunit si Anchor mismo ay kinailangan ding lumaban sa anumang gumagapos sa kanya at sumama sa kanila sa labanan. Sa mga salitang iyon, sina Ruzo at Anchor ay sabay na lumipat sa imaginary time mode, naghahanda para sa labanan. Sina Nayato at Maria ay nakamasid ng may tensyon mula sa likuran. Sa sandaling makumplito ang pagbabagong anyo, ang dalawa ay naglaban ng walang pag-aalinlangan sa isang mabangis na labanan, ang isa ay natatalo ang isa pa, ang isa ay nagtatanggol laban sa iba na sumusugod. Sa katotohanan, ang agwat sa kakayahan sa pakikipaglaban sa pagitan ni Ruzo, na hindi kailanman idinisenyo para sa pakikipaglaban, at ni Anchor, na sadyang ginawa para dito, ay nakakagulat na malinaw. Sa kabila nito, tumanggi si Ruzo na sumuko at patuloy na nakipaglaban sa kanyang nakagapos na kapatid gamit ang lahat ng mayroon siya. Sa pagbabalik tanaw sa araw bago ang labanan, ipinaalala ni Nayato kay Ruzo na hindi niya kailangang manalo. Kailangan lang niyang sirain ang maskara sa mukha ni Anchor. Gumawa rin siya ng plano sa labanan para kay Ruzo, isa na nangangailangan kay Nayato mismo na magsilbing kalasag. Dahil si Anchor ay nakaprograma na huwag umatake sa mga ordinaryong tao, malinaw nilang nasaksihan ito sa distrito ng industriya. Kaya, sa kasalukuyan, sina Ruzo at Anchor ay naglalaban ng eksakto ayon sa planong inilatag. Nang dumating ang sandali, hinikayat ni Ruzo ang kanyang kapatid na babae patungo sa kinatatayuan nina Nayato at Maria. Pagkatapos, nang sumugod si Anchor, umikot si Ruzo at tumalon pataas, na nag-redirect sa atake ni Anchor upang tamaan nito si Maria. Sa sandaling iyon, napilitan si Anchor na i-brake ang preno, dahilan para gumalaw ng malakas ang kanyang mga gear dahil sa impact. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Ruzo sa tabi ng kanyang kapatid na babae at sinira ang maskarang nakakulong sa kanya. Kaagad pagkatapos, inihagis ni Anchor ang kanyang sarili sa mga bisig ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bumalik sila sa realidad, pareho silang bumalik sa kanilang normal na estado. Inayos ni Maria si Anchor habang si Nayato ang nag-asikaso sa gawain ng pagpapanumbalak kay Ruzo. Nang magkamalay si Ruzo, tinanggal ni Nayato ang kanyang mga headphone at napagtanto na tila tapos na ang labanan sa pagitan ng militar at ng malalaking armas. Dahil doon, mabilis na ibinalik nilang tatlo si Anchor sa ligtas na bahay para sa pagkukumpuni. Nakatulog si Anchor sa isang mahabang panaginip. May narinig siyang nagtatalo, at narinig niya ang malumanay na boses ng kanyang kapatid. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita sina Nayato, Maria, at Ruzo na balisang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nang makita niya sila, kinilala ni Anchor si Nayato bilang kanyang ama at si Maria bilang kanyang ina. Sa pag-alis ng kaguluhan, ipinaalala ni Ruzo sa dalaga na piliin ang kanyang master tulad ng pagpili niya kay Nayato. Nang makitang walang pagtutol si Nayato, nais ni Anchor na tanggapin siya bilang kanyang master. Sa kondisyon na sumagot siya ng tama, tinanong ni Anchor si Nayato kung sino siya.
Sumagot lamang si Nayato na si Anchor ay isang napakakaibig-ibig at kaakit-akit na dalaga. Sa simpleng sagot na iyon, matagumpay na tinanggap ni Anchor si Nayato bilang kanyang master. Pagkatapos ay lumipat ang dalaga sa isang mekanikal na estado at ipinaliwanag ni Ruzo na ito ay dahil inuri ni Anchor ang kanyang sarili bilang isang sandata. Dahan-daang umupo si Nayato at hiniling sa dalaga na bumalik sa kanyang malayang pagpapasya. Binigyan niya ito ng pahintulot na kumilos ayon sa sarili nitong kagustuhan. Sa huli, pinili ni Anchor na umiyak, paulit-ulit na humihingi ng tawad para sa lahat ng kanyang nagawa. Sa ibang lugar, isang lalaking may matangkad na puting balbas ang nakangiti na parang may binabalak. Noong unang panahon, ang sangkatauhan ay lumikha ng 5 pinagmumulan ng enerhiya na humuhubog sa mundo, na umabot pa nga sa antas na maituturing na banal. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mundo ay tuluyang nawasak at ang lahat ay naging walang kabuluhan. Naalala ng nakakatakot na lalaki ang kasaysayan ng mundo at ang paraan ng pagpapatakbo ng mundo, na kinukwestiyon ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng mundong ito. Sa ibang lugar, isa pa ring ordinaryong araw. Masayang karga-karga ni Nayato ang munting si Anchor, na ikinainggit ni Ruzo ng sapat para ipakita ang kanyang pagkadismaya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Nayato na itinuturing niya si Anchor bilang isang anak, habang si Ruzo ay kanyang asawa. Sa gitna ng kanilang mapaglarong pagbibiruan, ang cube na nakabaon sa loob ni Anchor ay biglang pumutol ng isang espasyo, at mula rito, isang mekanikal na ulo ang bumagsak. Nang pumasok si Haltir sa ligtas na bahay, natagpuan niya ang lahat na nakapaligid sa isang robotic na ulo na may maliit na anchor na bumalik na sa normal. Ikinonekta na ni Maria ang mekanikal na lalaki sa isang aparato upang magpadala ng enerhiya sa kanya. Sa sandaling imulat ng lalaki ang kanyang mga mata at makita sina Haltir at Maria, siya ay lubos na natigilan, pagkatapos ay ngumiti na parang muling nakikipagkita sa isang matandang kaibigan. Hindi na pinansin ni Haltir ang lalaki at sa halip ay tinanong si Anchor kung paano niya tinutukoy ang kanyang mga target kapag umaatake. Batay sa paliwanag ni Nayato, nalaman nilang dalawa na si Anchor ay nakaprograma na hindi kailanman saktan or tapusin ang mga tao, na nagpapanatag sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig si Nayato ng isang napakalaking tunog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Pagkalipas ng isang segundo, isang shockwave ang yumanig sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Binalaan ni Nayato ang grupo na ang napakalaking sandata ay naguhukay pataas mula sa ibaba. Ang mekaniko, na nasa unahan lang, ay nagbabala sa kanila na hindi ito mapipigilan ng militar. Siya ang nagpadala ng signal ng radyo, na nagpapaliwanag na ang electromagnetism ang tugatog ng pananaliksik sa electromagnetic. Doon lamang naunawaan ni Maria ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Ang napakalaking sandata ay matagumpay na nagpakita, at agad itong nagpakawala ng isang pagsabog ng sandata ng radyo sa buong lugar ng Tokyo. Lahat, kapwa mga tao at mga automaton, ay hindi nakayanan ang pagsalakay at bumagsak sa sakit, nakahawak sa kanilang mga ulo. Sa sumunod na segundo, bumagsak sina Ruzo, Haltir, at Anchor. Pinanood ni na Maria at Nayato nang may takot habang ang bawat gear sa Akihabara ay huminto. Dahil hindi na makayanan ang malalakas na alon ng radyo, bumagsak si Nayato sa tabi nila. Sa labas ng lungsod, sumikat na ang araw at ang lahat ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Sa kalangitan, ang mga sundalong militar ay lumilipad diretso sa Akihabara. Dahil nawasak ang isang Kihabara, ang kinabukasan ng Tokyo ay nasira rin. Nais ng mga puwersa ng gobyerno na sumulong at harapin ang mga rebeldeng militar. Ngunit sa sandaling bumaba ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid, lahat ng huli ay pinaputukan mula sa malayo ng napakalaking sandata. Lahat sila ay nasa loob ng saklaw ng pagpapaputok nito. Walang kahit isang sasakyang panghimpapawid ang nakatakas at iilan lamang ang maswerteng nakaligtas gamit ang mga parachute. Sa sandaling iyon sa grid ng Casa Magazi sa tirahan ng punong ministro, ang mga pinuno ng estado ay natakot nang matanggap ang ulat ng sitwasyon. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol sa Ministry ng Depensa. Ang Ministro ng Depensa, na nagsisilbi ring pansamantalang punong ministro, ay naglabas pa ng utos na paputukin ang mga kanya ng depensa ng kabisera sa target. Hindi niya pinansin ang lahat ng pagtutol, matigas ang ulong iginiit ang kanyang utos. Kaya, mula sa malayo, ang mga putok ng usok ay direktang pinaputok sa grid.
Ngunit ang lalaking namumuno sa napakalaking sandata ay lubos na hindi natitinag. Gamit ang kanyang napakalaking sandata, walang kahirap-hirap niyang itinayo ang isang pananggalang na kalasag at direktang sinira pa ang mga opensibong sandata ng gobyerno. Bawat pinuno ng estado ay natigilan sa ipinakita sa harap nila. Sa kabilang banda, ang mga taong may kontrol sa Yatsuhagi ay nagdiriwang ng kawalan ng kayang talunin ng Tokyo. Tiwala na ang ibang mga rehiyon ay kailangang kilalanin ang halaga ng kanilang pananaliksik, agad nilang sinimulang muling gamitin ang makabagong sandata. Naghahanda upang ipagpatuloy ang laban at lipulin ang lahat sa isang atake lamang. Naalala ng lalaking namumuno sa Tokyo kung paano 1,000 taon na ang nakalilipas, ang tinatawag na Y ay muling itinayo ang planetang ito gamit lamang ang mga gear. Hindi mabilang na siyentipiko ang nagsakripisyo ng kanilang buhay sa pagsisikap na maunawaan kung paano gumagana ang planeta at bawat isa sa kanila ay nabigo. Bakit sila dinala sa walang kabuluhang mundong ito? Siya ay isang walang kapantay na egotista. Ang nangyari, ang kakaibang lalaking nakilala ni Nayato at Ruzo sa ilalim ng lupa ay ang pinuno ng Tokyo. Tinanong ng lalaking ito si Nayato kung naramdaman na ba niya ang pagsuko sa mundong ito gayong ang lahat ng bagay dito ay tila hadlang sa pag-unlad ng sangkatauhan. Sinabi lang ni Nayato na hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa pag-alala sa sagot na iyon, ang lalaki ay tanging napangiwi na lamang. Pagbalik sa ligtas na bahay, nabawi na ni Nayato ang kanyang kamalayan. Nakita niya si Maria na tahimik na nakaupo sa isang sulok, walang sinasabi. Ipinaalam lang niya sa kanya na ang lahat ay nawasak. Sa ibang lugar, ang punong ministro ay kara-rating lamang sa pinangyarihan at nalaman ang sitwasyon. Sa kanilang panig, ipinaliwanag ni Maria na ang electromagnetic blast ay nag-magnetize ng lahat, na nangangahulugang ang anumang gear na na-magnetize ay hindi na maaaring gumana ng maayos. Nakita ni Nayato si Ruzo na nakahiga at nakabuka ang katawan. Gusto niya itong iligtas, ngunit ang kanyang init na output ay mapanganib. Sa opisina ng punong ministro, isinalaysay ni Kirasawa, isang dating meister at miyembro ng Ministry of Technology, ang buong sitwasyon sa punong ministro. Muli, nais ng Ministry of Defense na maglunsad ng purge sa grid ng Akihabara. Agad na tumutol ang iba dahil ang lugar na ito ay isang magkakaugnay na grid na nakatali sa Tokyo. Ang paggawa nito ay magdudulot ng kapwa-pahamak na mga kahihinatnan para sa buong silangang Asya at Japan. Ang tanging magagawa ng mga taong ito ay magtalo sa kanilang sarili, na nag-iiwan kay Kirasawa na walang magawa. Pumunta siya rito upang mang-alap ng impormasyon para kay Maria. Total, nang tanungin, agad na ipinaliwanag ni Kirasawa ang teknolohiyang electromagnetic na ginagamit ng sandata at tahasang inilantad ang pagkakasangkot ng gobyerno sa pagsuporta sa walang awang paglikhang ito. Nang marinig ang pagtanggi ng mga opisyal sa lahat, napagtanto ni Kirasawa na maraming bansa ang palihim na nagsasaliksik ng teknolohiyang electromagnetic. Samantala, muling nagtatalo sina Nayato at Maria. Sinabi ni Maria kay Nayato nang may kawalan ng pag-asa na hindi man lang sila maaaring umalis sa silid na ito, lalo na ang pag-iisip tungkol sa pagliligtas sa lungsod or pagsadyep sa sinuman. Tumanggi si Nayato na sumuko. Binasag niya ang bintana at sinubukang gumamit ng cable para makatakas. Gusto niyang isama sina Ruzo at Anchor, humanap ng paraan para malutas ang problema, at pagkatapos ay ayusin silang dalawa. Naisip ni Maria si Holtir, ang taong nasa tabi niya simula pa noong bata pa siya. Nagpasya siyang sumama kay Nayato at ilabas din si Holtir doon. Habang naghahanda silang hilahin palabas ang lahat, biglang naglabas ng tunog si Anchor, na nakahiga sa isang sulok. Hindi tulad ng kanyang kapatid na babae or sinuman, ang babae ay kahit papaano ay nakakakilos pa rin sa gitna ng magnet. Ipinaliwanag ni Anchor na kakapasok lang niya sa isang emergency overheating state. Agad na naunawaan ni Maria at naalis ng babae ang magnetismo sa pamamagitan ng Curie heating. Hindi tulad ni Anchor, na may built-in na kulang mechanism, si Ruzo ay wala, kaya naman labis siyang nag-overheat at hindi pa rin siya nakakabawi ng malay. Inilipat na siya ni Nayato sa isang mas malamig na lugar. Dahil doon, nagpasya silang tatlo na maghanap ng lugar kung saan maaaring kumpunihin si Ruzo at pagkatapos ay tumungo sa Yuno upang muling makipag-ugnayan kay Conrad. Sa distrito ng Yuno, dumating ang grupo sa isang club na sinunod ang mga tagubilin ni Conrad. Sa loob, natagpuan nila si Conrad na napapaligiran ng magagandang babae, na nag-iwan sa kanilang lahat na tulala.
Tiyak na alam ng lalaki kung paano magsaya. Inakay sila papasok sa loob, dinaanan sila ni Conrad na nadaanan ang mga babaeng halos walang damit na sumasayaw na nakasuot ng lingiri. Lumabas na ang mga ito ay mga automaton na ginawa niya mismo para sa libangan. Bumaba sila sa isang lihim na antas sa ilalim ng lupa ng gusali, na nagsisilbing black market para sa mga automaton, isa na nakikipagnegosyo pa sa mga awtoridad. Mabilis nilang inilagay si Ruzo sa isang cooling shaft upang simulan ang pagbaba ng kanyang temperatura. Ang ulo ni Holtir at ang ulo ng mekaniko ay inilagay din sa mga preservation box. Hiniling ni Maria kay Conrad na maghanap ng ekstrang katawan para sa kanila sa loob ng susunod na 12 oras upang matiyak na maaari pa rin silang gumana. Sa kabilang banda, nang makitang nag-aalala si Anchor para sa kanyang kapatid, ang tanging nasabi ni Nayato ay ang pagtiyak sa kanya na magiging maayos si Ruzo. Hindi rin nakalimutan ni Maria ang nasunog na kamay ni Nayato at lumapit upang magbigay ng pangunang lunas. Habang hinihintay na magising si Ruzo, nakakita sila ng pansamantalang katawan para sa mekaniko, si Vermo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, lahat ay nagtipon sa paligid niya na may mga komplikadong ekspresyon. Natigilan si Vermo, talaga bang naiugnay nila ang kanyang utak sa isang malapalad na katawan ng babae? Gayunpaman, masasabi niyang ang mga taong ito ay nagtataglay ng mataas na advanced na teknolohiya at malaking kasanayan. Kaya, pinakamahusay na magpakita sa kanila ng kaunting paggalang. Hindi na nagpakilala at muling nag-reunion pa, direktang tinanong siya ni Maria kung ano ang alam niya tungkol sa napakalaking sandata at sa mga pakana sa likod nito. Prangkang sumagot si Vermo, sa sandaling magpakita ang halimaw na iyon sa harap ng gobyerno, napagdesisyonan na ang lahat. Totoo nga, sa mismong sandaling iyon sa tirahan ng punong ministro, isinasaalang-alang na ng mga pinuno ng estado ang paggamit ng matangkad na wand sa lugar ng Akihabara. Ito ay isang sandata ng malawakang pagkawasak na nakatalaga sa kalangitan, na may kakayahang lipulin ang isa or kahit 2 hanggang 3 lungsod. Sa nahulaan, ang panukalang ito ay nakatanggap ng matinding pagtutol kung saan marami ang hayagang inaakusahan ang punong ministro ng pagtatangka lamang na pagtakpan ang kanyang sariling mga pagkakamali. Galit na galit ang ministro ng depensa at nais niyang hawakan ng kanyang mga puwersang militar ang problema. Muli, ang mga taong ito ay nagtalo. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng salaysay ni Vermo, naunawaan na ngayon ni Maria. Gamit ang sandatang ito, ang gobyerno at ang militar ay magwawasak sa isa't isa, na nangangahulugang hindi na kailangang gumalaw ang sandata. Hindi ito isang pag-atake ng tulisan, ito ay isang ganap na coup. Idinagdag ni Nayato ang kanyang sariling konklusyon. Hindi makagalaw ang napakalaking sandata at nangangailangan ito ng mahigit 1,000 unit ng enerhiya para mag-recharge, na aabutin ng mahigit 60 oras para makumpleto. Hindi sumang-ayon si Vermo at sa katotohanan, isa lamang itong mobile electromagnetic hybrid tactical weapon. Pinagsasama ang teknolohiya ng gear at electromagnetism. Nangangahulugan ito na ang mga tao sa likod nito ay hindi basta-basta gustong umupo at manalo. Mayroon silang ibang plano. Lumala lamang ang sakit ng ulo ni Maria, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ngunit hindi tulad niya, hinawakan lang ni Nayato ang kamay ni Anchor at lumabas, na parang determinadong tamasahin ang natitirang bahagi ng kanilang kabataan. Sa puntong ito, ang sandata ng pagsira ay umabot na sa 12%. Upang mapabilis ang proseso, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tao na bawasan ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Sa labas ng lungsod, ang mga tao ay nabubuhay na parang walang nangyari. Si Nayato ay naglalakad at naglalaro, nakikihalubilo sa lahat. Sinundan sila ni Maria, hindi pa rin maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Nayato. Inakala niyang gusto lang nitong iligtas ang buhay niya habang kayapa niya. Habang nagliliwaliw sila, napadpad sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga damit at iba't ibang stuffed animals. Habang pumipili ng mga damit at laruan para kay Anchor, napansin ni Nayato ang isang pares ng magkaparehong singsing sa malapit, at isang alon ng kalungkutan ang bum-alot sa kanya. Hindi kalayuan si Maria sa kanila, nagbabasa ng balita sa bulletin board. Hindi rin siya makaramdam ng anumang kagalakan, patuloy siyang nag-iisip, sinusubukang alamin kung paano maiiwasan ang sakuna na magaganap. Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, biglang nagpakita si Anchor at iniabot sa kanya ang isang larwang keychain na napanalunan niya bilang premyo.
Nang makitang malungkot pa rin si Maria, inalok ni Anchor na kung ito ay magpapagaan ng loob niya, sisirain niya ang napakalaking sandata para sa kanila. Sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa si Nayato na natamba sa kawalan ng ginhawa. Nasira na ang kanyang noise-canceling headphones sa Akihabara. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang maghanap ng iba bago siya makabili ng bago. Sa totoo lang, hindi kasing saya ni Nayato gaya ng inaakala niya. Gusto rin niyang tugisin ang mga kontrabidang iyon at pagbayarin sila sa ginawa nila kay Ruzo. Pamwesto muna silang tatlo sa isang kafe para magpahinga pansamantala. Habang pinag-uusapan kung ano ang posibleng makalutas sa problema, biglang nagsalita si Anchor. May hiling siya at gusto niyang sirain ang napakalaking sandata para maging masaya si Maria. Nang marinig ito, alam ni Nayato na may sinabi si Maria sa babae. Tunay siyang nagalit dahil tinatrato ni Maria si Anchor bilang isang sandata lamang. Bukod pa rito, nasa kalagitnaan pa rin ng pag-recharge ang babae. Paano siya makakalaban ng buong lakas? Bukod pa riyan, pinipilit ni Maria ang isang bata na pasanin ang isang napakalaking pasanin para lang matapos ang trabaho. Tinanong ni Nayato kung may respeto ba sa sarili si Maria. Nang makita silang nagtatalo dahil sa kanya, tanging paghingi lamang ng tawad ang nagawa ni Anchor. Matapos mapag-alitan, sa wakas ay napagtanto ni Maria kung gaano siya kapabigla-bigla at kawalang isip. Pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at umalis, ngunit hindi bago niya hiniling kay Anchor na alagaan ng mabuti si Nayato. Nang makitang natauhan na si Maria, nakahinga ng maluwag si Nayato. Pagsapit ng hapon sa laboratorio, abalang-abala si Maria sa pag-aayos at muling pagbubuo kay Ruzo. Pagbalik ni Nayato, tinawag siya ni Maria para tumulong sa pag-ayos ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Nayato na hindi niya kayang gawin ang uri ng trabahong inilalarawan ni Maria. Inayos lamang niya si Ruzo batay sa kanyang likas na ugali. Habang nag-uusap sila, biglang nabigyan ng inspirasyon si Nayato. Gusto niyang agawin ang haligi ng langit, ang sentrong-sentro na nagdurugtong sa bawat distrito sa Japan. Ang aksyong ito ay gagawin silang mga kriminal sa napakalaking sukat. Walang pagtutol si Maria, ngunit medyo nagulat siya nang makita si Vermo na nagboluntaryo ring sumali. Bagamat puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso, unti-unting muling nag-focus ang lahat sa kanilang tunay na layunin. Hindi sila mga bayani, ni mga kontrabida, isinasagawa lamang nila ang kanilang misyon upang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng haligi ng langit, naramdaman ng isang babaeng may maitim na buhok na ang lahat ay nawawala sa kontrol. Hiniling niya na nandito si Maria. Sa ilalim ng tore, ang mahahabang hanay ng mga tropang militar at mga advanced na kagamitan ay nakadeploy at handa. Na parang naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan. Pagsikat ng araw, sa haligi ng langit, ang mga automaton at sundalo ay nasa kani-kanilang mga shift. Nang tila mapayapa ang lahat, biglang gumuho ang isang observation tower. Natakpe ng usok at hamog ang lahat. Habang nakaalerto ang mga sundalo, nagpakita sina Ruzo at Anchor at nagpakilala. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang mga sundalo na tumugon. Mabilis nilang pinaalis ang bawat isa sa kanila habang sabay na sinisira ang mas lumang henerasyon ng mga automaton. Mula sa malayo, natutuwa si Vermo habang sina Anchor at Ruzo ay nakikipaglaban sa 1,000 kalaban sa pagitan nilang dalawa. Sa radyo, pinaalalahanan ni Nayato si Vermo na lumaban sa direksyong tinukoy niya. Ang lalaking nakasuot ng katawan ng isang magandang babae ay tumalon pababa, humarap ng diretso sa mga robot, at isa-isa silang pinapaslang ng may estilo. Naiwasan pa niya ang kanilang putok ng madali bago inagaw ang isa sa kanilang mga unit. Lumabas na, habang pinaplano ang kanilang susunod na hakbang, iminungkahi ni Nayato na ilagay ni Maria ang utak ni Haltir sa isang mabigat na armored automaton. Balak sana niyang ipares si Haltir sa isang modelo na hindi pa nagagamit sa larangan. Gayunpaman, iginiit ni Maria na gumamit na lang ng Genbo, isang katulad na modelo na makukuha na sa Pillar of Heaven. Ang gawain ng paghahanap sa bangkay ay direktang itinalaga kay Vermo, kaya naman siya na ngayon ang nagpapaandar sa mabibigat na armored automaton at isa-isang tinatapos ang kalaban. Pagkatapos ng nakakapagod na laban, sa wakas ay nagtagumpay si Vermo sa kanyang misyon at nakuha ang isang jet black na Genbo. Pagkatapos ay nagpakita sina Maria at Nayato. Ang susunod na gawain ng pag-install ng utak ay kailangang gawin mismo ni Maria.
Nang makita kung gaano siya nag-aalala, tiniyak sa kanya ni Vermo na si Haltir ay isang sundalo at kapag naamoy na niya ang larangan ng digmaan, babalik siya agad. Ipinaalala sa kanya ni Nayato na mayroon na lamang siyang 30 segundo para makumplito ang pag-install. Papalapit na ang kalaban at nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Maria sa katawan ng Genbo upang isagawa ang brain transplant. Sa labas, sina Anchor at Ruzo ay nakikipaglaban pa rin sa mabibigat na armored automatons. Pagkatapos ng 30 segundo, natapos na ni Maria ang installation. Higit pa rito, tila nagising siya ng isang bagong kakayahan na katulad ng kay Nayato, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng bagay sa loob ng napakalaking radius. Nakita niya na ang kalaban ay naghahandang magpaputok ng isang napakalakas na pagsabog patungo sa kanilang direksyon. Ngunit hindi ito napansin ni Nayato or Ruzo. Sa kanyang pagkataranta, napapikit na lamang si Maria sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, natapos na ang mga huling spring sa loob ng katawan ng Genbo. Sa wakas, nagising si Haltir sa kanyang bagong anyo at iniligtas ang lahat mula sa paparating na pagsabog. Gamit ang kanyang bihasang kasanayan sa pakikipaglaban, ilang segundo lamang ang kailangan ni Haltir upang umangkop sa kanyang bagong katawan. Pagkatapos ay mabilis na sinimulan ang pagsira sa bawat unit ng kalaban nang hindi nakapaslang ng kahit isang tao, lahat sa loob ng humigit kumulang 40 segundo. Gamit ang bagong robotic weapon na ito na magagamit nila, hindi na kailangang ihagis ng iba ang kanilang mga sarili sa labanan. Si Haltir na ang pumalit at humahawak sa susunod na bug zone ng putok ng kaaway para sa kanila. Medyo nag-aalala si Maria tungkol sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Haltir na sa bagong pangkat na ito, wala silang dapat ikatakot. Kaya naman, nabuwag na ang mga puwersang panseguridad ng Pillar of Heaven. Ang balita ng kanilang paglusot ay naitala ng detalyado, kung saan ang mukha ni Nayato ay nakalagay sa harap at gitna ng mga headline. Pagkatapos, hindi niya nakalimutang gumawa ng isa pang pampublikong broadcast na direktang nagpapahayag na itatapon nila ang buong magkakaugnay na grid ng Tokyo sa impyerno. Habang ang lahat ay nabigla, isa pang babae ang nagpakita sa screen, si Highness Hashamiya. Mahinahon niyang ikinwento ang mga pangyayari sa Pillar of Heaven, na ipinaliwanag kung paano matagumpay na nakontrol ito ng grupo ni Nayato. Hinimok niya ang lahat ng mamamayan na lumikas agad sa kabisera. Nang makitang paborable ang sitwasyon sa panig na iyon, tahimik na lumabas si Kirasawa sa silid ng pinuno, nais na magulat pabalik kay Maria sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig, nakarating din ang broadcast sa lugar ng Tokyo kung saan nakahimpil ang mga labi ng lumang militar ng Shea. Natahimik sandali ang lalaki, pagkatapos ay binago ang kanyang plano, inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pagbibigay prioridad sa pag-recharge ng enerhiya sa labanan. Gusto niyang ayusin ang kanyang estratehiya at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Nayato upang tutulan siya. Sa kanilang panig, ang impormasyon ni Kirasawa ay mabilis na naihatid ni Conrad sa haligi ng langit. Ang matangkad na wand ay ibababa sa eksaktong 2:00 ng hapon, na nagbibigay sa kanila ng 6 na oras pa. Sina Nayato, Anchor, at Ruzo ay nagtatamasa pa rin ng sandali ng kapayapaan sa loob ng bahay habang pinag-aaralan na ni Maria ang mapa kasama ang lahat, naghahanda para sa labanan laban sa sandata ng pagsira bago dumating ang matangkad na wand. Nang mga sandaling iyon, nagpakita si Hashamiya upang makipag-usap kay Maria. Lumabas na sina Maria at Hashamiya ay naging magkaklase ng ilang panahon at matalik ding magkaibigan. Nang makitang may alam na si Hashamiya, prangkang sinabi ni Maria ang kanilang plano. Nang mapansin na ang lahat ng ito ay naisip ni Nayato, nasaksihan na ni Hashamiya kung paano kayang suriin ni Nayato ang haligi ng langit gamit lamang ang tunog. At nang makita ang lubos na tiwala ng lahat sa grupo sa kanya, naunawaan niya ito kahit papaano. Gayunpaman, kinalkula ni Hashamiya na si Nayato ay isang banta sa kanilang lahat at dapat nila itong harapin sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, si Ruzo, na nakaupo sa labas, ay agad na lumapit at binalaan si Hashamiya na huwag magkimkim ng anumang iniisip na saktan ang kanyang master. Hindi rin natuwa si Anchor, at pinaalalahanan ang babae na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Napaatras si Hashamiya at tanging paghingi ng tawad ang nagawa niya nang marinig na nawalan ng interes ang dalawang automaton at bumalik sa pagtrato kay Nayato.
Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang dating kaibigan, bumalik si Maria sa silid ng pananaliksik upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nasa silid din si Anchor dahil kinailangang mag-usap ng pribado ni Nayato at Ruzo, dahil ayaw niyang iwan ang dalaga. Hinayaan ni Maria na tumulong si Anchor sa maliliit na gawain. Tuwang-tuwa si Anchor sa kabaitan ni Maria at agad siyang sinundan. Sa labas ng hardin, napansin ni Nayato na iniiwasan ni Ruzo ang pakikipagtitigan sa kanya. Kaya, kinausap niya ito ng direkta at tinanong kung bakit. Natahimik sandali si Ruzo bago umamin. Siya ang sanhi ng paso sa kamay ni Nayato at labis na nakonsensya tungkol dito, naniniwalang nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang isang maayos na katulong. Nang makita kung gaano siya kalungkot, nag-isip sandali si Nayato, pagkatapos ay binigyan si Ruzo ng isang singsing. Ito ay isang bagay na ginawa niya mismo noong mga gabing wala pa ring malay si Ruzo, at gusto niyang isuot ito ni Ruzo habang buhay. Sinabihan ni Ruzo si Nayato na huwag itong gagawin para sa iba maliban sa kanya, pagkatapos ay masaya at masayang tinanggap ang singsing. Sa puntong ito, ipinadala na ng militar ng gobyerno ng Hapon ang mga automaton nito sa haligi ng langit upang iligtas ang kanyang kamahalin na si Hashamiya. Dawalampyat isang oras pa ang natitira bago ganap na ma-activate ang napakalaking sandata, at 7 oras bago ihulog ang mataas na wand sa lugar ng Tokyo. Sa haligi ng langit, sina Maria at ang lahat ay nagtatrabaho ng buong lakas, nagsusumikap na makumplito ang mga huling hakbang. Dahil wala nang ibang magawa, sina Vermo at Haltir ay sumama sa pagsisikap na bumili ng oras, na nilalabanan ang mga automaton na ipinadala sa tore. Tahimik na pinagmamasdan ni Nayato, kasama sina Ruzo at Anchor, ang kanyang paligid nang lumapit si Hashamiya at humiling ng pribadong pag-uusap. Pumasok silang apat sa isang hiwalay na silid upang mag-usap at ipinaliwanag ni Nayato kung bakit niya gustong sirain ang napakalaking sandata. Inatake nito si Ruzo at si Anchor na naging alipin nito, napilitang pumaslang ng mga automaton sa loob ng napakatagal na panahon. Pagkatapos ay tinanong ni Hashamiya kung bakit niya pinili ang paghihiganti kaysa sa pagsang-ayon na lamang sa paglilinis ng gobyerno sa grid ng Akihabara dahil iyon ang pinakamabilis na paraan upang makamit ang kanyang layunin. Kumunat ang noo ni Nayato at ipinaliwanag na ang mga taong walang kinalaman sa sandata ng pagsira ay walang ginawang krimen. Nang marinig ito, lumambat ang ekspresyon ni Hashamiya. Nabanggit niya na si Nayato ay isang tunay na makatarungang tao. Sa kabilang banda, ang pinuno ng matandang militar ng Shea ay pinag-iisipan pa rin ang kanyang pakikipag-usap sa isang binata na nagngangalang Nayato. Ang nagnakaw ng lahat ng teorya na nilikha ng sangkatauhan. Ang taong nagtayo nitong kakaibang planeta ng Gear. Bumulong siya sa sarili na kung ang Y ay isang demonyo or isang Diyos, katanggap-tanggap ito. Ngunit ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay walang paraan upang maabot ang ganitong kataas-taasang antas. Isinantabi ang kanyang mga walang kwentang iniisip. Ang lalaki, sa labis na pagkabigla ng kanyang mga nasasakupan, ay direktang binuksan ang hola, inihiwalay ang kanyang sarili mula sa mga taong nasa harap niya, pagkatapos ay malamig na kinuryent silang lahat hanggang maging abo. Gusto niyang hamanin muli ang Y. Pagbalik sa haligi ng langit, ang mga automaton ng gobyerno ay umaatake pa rin sa makakapal na alon. Sina Haltir at Vermo ay nakalaban lamang gamit ang lahat ng kanilang mayroon. 30 minuto na lamang ang natitira bago ihulog ang mataas na wand. Ang tanging magagawa nila ay magtiis hanggat maaari. Sa mismong sandaling iyon, may narinig si Nayato na tunog na umabot sa kanyang mga tainga at agad na inutusan si Maria na ituon ang lahat ng mga ulap sa timog. Hindi lubos na naintindihan ni Maria kung bakit, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanya. Sa di kalayuan, ang napakalaking sandata ng militar ng Shea ay napuno na ang pangunahing kanyon nito at direktang nakatutok sa kanila. Ibinigay ni Maria ang lahat ng kanyang makakaya upang ipatawag ang mga ulap sa tamang oras, ngunit naramdaman ni Nayato na hindi sila makakarating. Ang tanging pagpipilian nila ay ang tumakbo. Sa sandaling iyon, ang napakalaking sandata ay direktang nagpaputok sa kanila. Isang marahas na shockwave ang humampas sa haligi ng langit, ngunit ang pagsabog ay hindi tumama sa buong isla. Sa halip, nakatuon lamang ito sa makinang kanilang pinaghirapan na binuo. Ang napakalaking sandata ay opisyal nang nagpaputok. Ang pangunahing kanyon na Samira sa isang kihabara ay bumalik na. Natigilan ang lahat sa galaw na ito ng kalaban. Doon din, mula sa crater na kakagawa lang,
Isang boses ang tumawag, na nagpapaalala sa kanila na mayroong angkop na panlaban sa microwave amplification cannon. Agad na nakilala ni Nayato at Ruzo ang boses. Ito ay si Juno, ang matandang lalaki na nakilala nila sa malalim na kalaliman at ang hiwalay na tumanggi sa mundo. Ipinaliwanag ni Juno na wala siyang interes sa coup. Tumalikod si Maria, gusto sanang gamitin ang sarili nilang makina, ngunit nawalan na ng koneksyon ang kanilang kagamitan. Ang mas malala pa, iniulat ni Kirasawa na ang oras ng pagbagsak ng matangkad na wand ay tumaas at mabilis itong sumusugod patungo sa kanila. Nang malapit ng hamampas ang matangkad na wand sa haligi ng langit, muling na-activate ang napakalaking sandata, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nito inatake ang tore. Sa halip, naharang nito ang matangkad na wand ng diretso. Dahil doon, nailigtas ang lugar mula sa pagbomba pabalik sa panahon ng bato. Muling bamulong si Juno na parang kinakausap ang sarili na hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon kadali. Halimaw ang mga way at natahimik ang lahat. Gusto ni Maria na ipagpatuloy ang muling pagtatayo ng kagamitan upang maipagpatuloy ang plano, ngunit pinigilan siya ni Nayato. Narinig niya ito, nawala ang tunog ng mga gears. Walang nakakaalam ng sasabihin at itinoon ng napakalaking sandata ang lahat ng enerhiya nito sa pangunahing canyon, na siyang dahilan kung bakit nito nagawang magpaputok ng mas maaga sa schedule. Ang susunod na pagpapaputok, sa kalkulasyon, ay darating sa loob ng 72 minuto. Sa labas, sina Vermo at Haltir ay patuloy na nakikipaglaban ng walang pahinga. Ang tanging nagagawa ni Conrad ay aliwin si Maria sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng himala noong panahon ng pag-purge ng Kyoto. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinanong ni Maria si Nayato kung maaari ba nilang sirain, ni Ruzo, at ni Anchor ang sandata ng magkasama at prangkang sumagot si Nayato. Kung iyon na lamang ang natitirang opsyon, mas gugustuhin niyang hayaang mapahamak ang buong Japan. Sa sandaling iyon, biglang ipinahayag ni Anchor na hindi niya susundin ang kanyang utos, pagkatapos ay tumalon pababa at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Nayato, ngunit huli na ang lahat. Ang nagawa na lang niya ay ipadala si Ruzo sa babae, hiniling sa kanila na maghintay ng 70 minuto hanggang sa makahanap siya ng solusyon. Tinanggap ni Ruzo ang utos. Bago umalis, sinabihan niya si Maria na gamitin ang lahat ng kanyang lakas ng utak para mag-isip ng paraan. Matapos magtalo, bumalik sa dati ang espirito ng loob ni Maria at Nayato at itinoon ang kanilang atensyon sa paggawa ng isang bagong makina. Samantala, tahimik na nakatayo si Anchor habang pinagmamasdan ang lungsod sa paligid niya, naghahandang harapin ang lahat ng mag-isa. Naabutan ni Ruzo ang dalaga, niyakap ito, at magkasama silang naghintay. Sa tuktok ng haligi ng langit, ikinatuwiran ni Maria na kung tama ang intuition ni Nayato, kung gayon ang teknolohiya mismo ng orasan ang may depekto, at lulutasin nila ito mula sa simula. Matapos talakayin at ibahagi ang kanilang kaalaman, tinuruan ni Maria si Nayato kung paano mag-analisa at magproseso, habang tinuruan naman ni Nayato si Maria kung paano makaramdam at gumamit ng intuition. Nang handa na sila, nagpasya ang dalawa na magsama-samang humakbang patungo sa tinig ng haligi ng langit. Sa pamamagitan ng gabay ni Nayato, pumasok si Maria sa isang ganap na bagong mundo. Sandali siyang nawalan ng malay at nang siya ay matauhan, naunawaan niya ang tunay na problema. Agad na pamuesto ang dalawa sa mga kagamitan sa pagkukumpuni at nagsimulang gumawa ng isang bagong makina, sabay na dinadama at sinusuri habang sila ay nagtatrabaho. Sa labas, pinanood ni Conrad at Hashamiya ang kanilang bilis at konsentrasyon, na nanlalaglag ang kanilang mga panga sa pares ng mga henyo na ito. Sa ibaba, iniabot ni Anchor kay Ruzo ang stuffed bear na ibinigay sa kanya ni Nayato kanina. Dahil ayaw niyang marumi o masira ito, itinago niya lamang ang larwang keychain para sa kanyang sarili. Pagkatapos magpaalam sa kanyang kapatid, tumalon pababa si Anchor, pinaandar ang kanyang self-destruction sequence at imaginary time. Sa loob ng control center, si Juno ay nababalot pa rin ng puot sa Y, ang lumikha ng planetang ito. Sa haligi ng langit, sina Maria at Nayato ay parehong gumagamit ng intuition at pagsusuri upang ayusin ang mga lumang kagamitan at lumikha ng bago. Sa labas, napagtanto ng lahat ng may pagkamangha na silang dalawa ay hindi lamang basta nagkukumpuni. Gumagawa sila ng mga bagong kagamitan doon mismo sa lugar. Tahimik na nakatayo si Ruzo sa itaas, pinapanood ang kanyang kapatid na bumababa patungo sa sandata ng pagkawasak.
Ang kanyang mga iniisip ay hindi malaman. Nang malapit na si Anchor sa target, agad niyang tinawag ang kanyang canyon at naglunsad ng direktang pag-atake sa sandata ng pagkawasak. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan ng maliit na gasgas. Nang makita ito, nagpalit siya ng armas, binunot ang kanyang napakalaking espada upang tumagos sa nakakatakot na makina. 3 minuto na lamang ang natitira bago muling pumutok ang sandata ng pagkawasak ni Juno. Sa itaas ng haligi ng langit, sina Vermo at Haltir ay nagbibigay pa rin ng kanilang lahat upang pigilan ang mga automaton ng gobyerno. Habang sina Maria at Nayato sa loob ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Kung tungkol kay Anchor, pagkatapos ng walang humpay na pagsisikap, nabutas niya ang kanyang daan papasok sa loob ng sandata. Bagamat nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira ang kanyang katawan, nababalot ng dumi at mga gasgas, nagpatuloy si Anchor, iniwasiwas ang kanyang espada at winasak ang lahat mula sa loob gamit ang mahigit 1,000 atake. Pagbalik sa haligi ng langit, nakita ni Vermo ang kalaban na papalapit, handang pasabugan ang tore mismo, at walang ibang nagawa kundi umatras ng isang hakbang. Ang walang ingat na pagsalakay mula sa kalaban ay nakakagambala rin sa paglikha ni na Maria at Nayato ng bagong makina. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alala sina Haltir at Vermo dahil kakayanin ng dalawang iyon. Sa loob, sinuri ni Conrad ang sitwasyon ng Obetabo. Ang kanilang pagunlad ay hindi lamang bumagal, kundi nagtamo rin ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang dalawang henyo ay hindi nagpakita ng balak na sumuko. Sa sandaling iyon, muling umalangaw ang boses ni Juno, na puno ng kasiyahan, kinukot siya ang kanilang mga pagsisikap at kinukot siya ang Y, na lumikha ng kawalan ng pag-asa ngayon. Nang marinig ito, lumingon si Maria at isinumpa siya bilang isang talunan na mapagmataas na mahilig magsalita para sa lahat ng sangkatauhan. Hindi maiwasan ni Nayato na mamangha dahil halos magkapareho ang mga salitang iyon sa mga sinabi niya noon, pati si Juno ay natigilan din. Napagtanto niya na ang kasalukuyang Y ay hindi isang tao kundi dalawa. Napagpasyahan ng matanda na sina Nayato at Maria ang reinkarnasyon ng Y. Dahil sa kaisipang iyon, lalo siyang nasabik sa huling 5 segundo bago siya muling makapagpaputok. Nang dumating ang oras, hindi nag-atubiling pindutin ni Juno ang buton. Ngunit sa sandaling nagsimulang lumago ang enerhiya, agad itong nagulat ng pagbaba. Kumunat ang noo ni Juno at agad na nalaman na ito ay gawa ng matatalinong Allopiers. Sa katunayan, kahit ilang beses siyang mabigla or makonvulsion, patuloy na sinisira ni Anchor ang mga sistema mula sa loob. Sa proseso, sinubukan pa nga siyang i-assimilate ng makina, hinihila siya pabalik sa isang kontroladong estado. Pinilit ni Anchor ang sarili na tumayo ng tuwid, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, at ginamit ang imaginary time upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kabila ng matinding pagyanig ng kuryenteng dumadaloy sa kanya, nagpatuloy si Anchor sa kanyang pagkawasak, hindi man lang pinatawad ang kanyang sariling braso. Sa haligi ng langit, napansin din ni Nahash Amiya at Conrad na ang sandata ng pagkawasak ay nabigong pumutok, na nangangahulugang may ginawa si Anchor. Nanatiling tahimik si Nayato, lalo lamang niyang itinulak si Maria upang magpatuloy sa kanilang makina. Sa loob ng sandata, lumaban si Anchor gamit ang lahat ng mayroon siya sa kanyang mga huling minuto hanggang sa mabasag ang mga gears sa loob ng kanyang katawan. Pagbalik sa kanyang normal na anyo, sinubukan pa rin ni Anchor na tumayo, gustong patuloy naman Ira, ngunit sa sandaling iyon, isang bala ang tumama sa kanyang tiyan. Lumapit si Juno at sinuri ang kanyang katawan. Lumipat siya sa isang canyon, determinadong tapusin siya ng lubusan, na minarkahan ang tagumpay ng sangkatauhan. Ngunit nang sandaling iyon, isang musikal na keychain ang biglang nahulog mula sa kanya. Naalala ni Anchor ang maiikling alaala na ibinahagi niya kina Nayato at Maria. Tulad ng pagtanggap niya sa kanyang kasawian, hindi na siya naabot ng bala. Nagpakita si Ruzo, tinutupad ang kanyang tungkulin bilang isang nakatatandang kapatid na babae kay Anchor. Nang makitang itinaas muli ni Juno ang kanyang sandata, pinutol ni Ruzo ang kanyang braso na may hawak na baril ng walang pag-aalinlangan, hindi nasaran ng loob si Juno, kahit nasa harap ng kasawian. Ano man ang mangyari sa kanya, ang kanyang sandata ng pagsira ay paputok pa rin. Ngunit sa sandaling iyon, muli, ang buong sistema ay nagulat ng pagkabigo. Sa labas, ang sandata ng pagsira ay kusang nagwasak.
Bilang resulta, salamat sa pagbibigay sa kanila ni Anchor ng oras, matagumpay na na-unlock ni na Maria at Nayato ang kanilang potensyal at natapos ang aparato. Sa labas, hindi makapaniwala sina Amiya at Conrad sa kanilang mga nakita. Ang banal na puno ay ganap na isinilang na muli. Natapos nila itong dalawa sa tamang oras. Gayunpaman, hindi pa rin magawang magdiwang ni na Maria at Nayato. Natapos nila ito ng mas huli kaysa sa oras na ipinangako nila kay Anchor. Sa sandaling iyon, muling sumama sa kanila sina Vermo at Holtir, hinihimok ang lahat na tumakas bago pa man makalapit ang mga automaton. Tumiti lang si Nayato at sinabi sa kanila na ang kailangan lang nilang gawin ay tumalon mula rito at gamitin ang aparato upang kontrolin ang mga convection current. Dahil dito, nagboluntaryo siyang tumalon muna. Sumunod sina Vermo at Holtir. Pinaandar ni Maria ang makina, nagpaalam kay Amiya, at pagkatapos ay tumalon pababa kasama ang iba.